Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 661. Ano ang nangyayari dito, Mila? Bagaman labis na hinahangaan ni Jihil si Mila, kailangan pa rin niyang maging walang pinapanigan, lalo na't maraming tao ang nasangkot sa kaguluhan. Ipaliwanag mo mismo sa Direktor, Xylena. Sabi ni Hali habang hinihila si Xylena sa pansin. Si Xylena para sa isa ay ayaw na magsalita sa una. Maaari lamang siyang mag-stammer at ubili na sabihin ang totoo. Kung sa bagay, maayos naman sila ni Mila. Si Mila ay kadalasang napakagandang tao. Gayunpaman, matapos malaman na ang salarin ay si Mina, wala nang masabi pa si Xylena. Alang-alang sa dignidad ni Mila, sa totoo lang nais lamang niyang manahimik at hayaang mad-ulash ang lahat. Ipaliwanag mo ang iyong sarili, Xylena. Tiningi ni Jihil habang nakasimangot siya. Nang makita na wala siyang ibang pagpipilian, inilahad ni Xylena ang lahat ng nangyari noong isang araw. Hindi rin siya maaaring magsinungaling tungkol dito dahil maraming mga saksi sa paligid ng nangyari ito. Matapos marinig ang kanyang paliwanag, nahirapan si Jihil na maniwala sa sinabi niya. Medyo totoo lang, hindi niya talaga binili ang kwento nito. Gayunpaman, kung sinubukan niyang i-gloss ang mga bagay o tumanggi na gumawa ng isang patas na desisyon pagkatapos na marinig ang lahat ng iyon, alam niya na haharapin niya sa huli si Hali na maaaring tiyak na iulat ang kaso sa pulisya. Ano pa, dinala ni Hali ang marami sa kanyang mga kamag-aral sa kolehiyo upang suportahan siya. Tiyak na hindi nila hahayaang magpahinga ng madali kung magpumilit siyang pumili kay Mila. Mila, wala akong magagawa tungkol sa bagay na ito. Kung iyon talaga ang nangyari, natatakot akong hindi ko maibigay sa iyo ang spot. Sabi ni Jihil. Hindi mo talaga dapat. Sabi ni Hali habang nakabraso. Paimpel na nakatayo si Norisa sa isang sulok habang nakatingin kay Mila. Parang may gusto siyang sabihin. Gayunpaman, bago pa siya makagalaw, nakita niya ang isang babaalang titig mula kay Hali. Nang makita iyon, walang magawa lamang si Norisa na maikuyot ang mga kamao at ibababa ang ulo. Nararamdamang walang kahihiyan siya. Walang masabi si Mila upang ipagtanggol ang sarili. Bilang isang resulta, wala siyang pagpipilian kundi ang panoorin ang kanyang oportunidad na madala ng iba. Paimpel siyang nasa isang walang magawang posisyon dahil wala nang naglakas loob na laban kay Hali. Mila, sabi ni Molly habang siya at ang iba pa ay papalapit sa kanya. Huwag kang mag-alala, Molly. Ayos lang ako, kailangan ko lang gamitin ang banyo. Sagot ni Mila habang tumalikod na para umalis. Matapos maghugas ng kamay, aalis na sana si Mila sa mga kababaihan ng harangan ni Hali at ng ilan sa kanyang mabubuting kaibigan ang landas ni Mila. Ano pang gusto mo? Hindi ka pa tapos. Sabi ni Mila habang nakatingin sa Hali Isali. Ay, pero syempre hindi ako. Alam ko kung ano ang iisipin ng mga taong ito sa akin. Sa totoo lang, siguro naiisip na nila na sadya kong itinanam ang katibayan doon upang may frame ka, ngunit hindi na talaga ito mahalaga. Habang ang pagkakataon ay akin na at malinaw na nawala ka, tiyak na hindi pa ako tapos sa iyo. Sagot ni Hali habang nanlilisik ang mata, namumula ang mga mata. Mula pa noong bata siya, laging gusto ni Hali na maging una sa lahat. Hindi alintana kung saan siya nagpunta o kung anong samahan ang kanyang sinasali, nais niyang maging pinuno. Ang big sister ng lahat. Walang tao na naglakas loob na tawagan ito sa kanya. Dahil dumating siya sa istasyon ng TV upang mag-aral at matuto, sinamantala rin niya ang mga tao at platform doon, na nagresulta sa halos lahat ng tao ay tumutukoy sa kanya bilang big sister. Sa kabila nito, nawawala pa rin siya sa likuran ni Mila sa halos lahat ng aspeto. Ano pa, naisip niya na simpleng ginagawa ni Mila ang pagiging palakaibigan niya, at niloko niya ang lahat na gusto siya. Mula sa mahirap na Norisa, hanggang sa sobrang yaman na si Xylena na ang kasintahan ay pantay na mayaman, lahat sila ay mahusay na tinatrato si Mila. Noong nakaraan, si Xylena ay naging isa sa matalik na kaibigan ni Hali. Ngayon subalit, napakalapit na rin siya kay Mila. Isa palagay mo ba ay hindi ko pa nalalaman? Napaisip si Hali sa sarili. Kung may ibang tao o kahit na si Hali ay ninakaw ang mga mahahalagang bagay ni Xylena, alam ni Hali na hindi madali patawarin ni Xylena ang anuman sa kanila, kahit na siya. Sa halip, marahil ay hindi papayag si Xylena na mag-alis ang magnanakaw ng walang away. Gayunpaman, hindi lamang hinabol ni Xylena ang bagay ng MyFrame si Mila bilang magnanakaw, ngunit nakumbinsi pa niya ang iba na huwag ipakalat ang balita sa paligid dahil maaari itong magkaroon ng hindi kanais-nais na epekto kay Mila. Bakit? Bakit lang nagustuhan ng lahat si Mila Smith? Kabanata 662. Wala akong pakialam kung mayroon kang mga sama ng loob laban sa akin.
Hindi ko naman kaya na ipaglaban ka. Inisya ni Mila. Ay, hindi ito tungkol doon. Hindi ko lang maintindihan kung bakit gusto ka ng lahat ngunit kinamumuhian ako. Kahit na alam ng lahat na ikaw ang nagnakaw ng singsing, sigurado akong lahat pa rin ang mag-iisip tungkol sa iyong kabutihan. Sa katunayan, sigurado akong magsisimulang sabihin nila na ako ang nag-frame sa iyo. Ayaw kong pakinggan ito. Gayunpaman, naniniwala ako na ang katotohanan ay mananaig sa huli. Sabi ni Mila habang sinusubukang umalis. Kuminto ka dyan. Ako ang big sister dito. Hindi mo lang ako papansinin ng ganyan. Sigaw ni Holly habang nakahawak sa braso ni Mila at pilit na hinihila siya pabalik. Pagkalipas ng isang segundo, naramdaman ni Mila ang isang nasusunog na sensasyon sa kanyang pisngi. Sinampal lang siya ni Holly. Sige lang ako at sasabihin ko na ito. Napakahulugan kong magturo sa iyo ng isang aralin para sa pinakamahabang oras. Pinipigilan ko ang aking sarili sa tuwing pinupuri ka ng iba, ngunit hindi ko na kailangang tiisin pa ang kalokohan mo. Sabi ni Holly habang nakataas ang kamay, naghahanda na makalapag pa ng sampal. Kuminto ka dyan. Ano ang ginagawa mo sa lupa, Holly? Sigaw ni Xylena. Sa sandaling iyon, maraming mga batang babae ang nagmamadali patungo sa pinangyarihan. Kabilang sa mga ito ay si Xylena at ilan sa mga kasama sa dorm ni Mila. Maagang naramdaman ni Xylena na may isang bagay na hindi tama nang makita niya si Holly na naglalakad kasama ang kanyang mga barkada. Sino sa palagay mo ay sasaktan mo si Mila? So paano kung tamaan ko siya? Ano ang gagawin mo tungkol dito? Ako ang big sister dito. Tuturuan ko siya ng isang Diyos na aralin tuwing gusto ko ito. Sagot ni Holly. Tinuro niya si Mila bago sinabi kung nais mong manatili dito sa susunod, maging matapat ka lang. Matapos sabihin iyon, pinangunahan niya ang kanyang gang palayo. Ayos ka lang ba, Mila? Tanong ni Xylena sa nag-aalala na tono. Ayos lang ako. Damn it, that Holly's being an a bitch. Ang pat lang na iyon ay dapat na iyo, ngunit pagkatapos ng pakikialam niya, makikilala mo lang ang mga dumalo sa pasukan. Hindi ko na matiis ang bitch na iyon at ang mga kinaiinisan na niya. Paluan natin siya. Galit na sabi ni Molly. Huwag mo nang isipin ito. Kung hinawakan mo man siya kahit konti, tiyak na magiging mas mahirap para sa inyong mga batang babae na magkaroon ng isang paanan dito, lalo na kung ginagawa mo ito alang-alang sa akin. Hayaan mo na, wala nang magagawa pa tayo dahil siya ang boss sa paligid dito. Sinabi ni Mila, ang kanyang tono nagpapasalamat. Personal na hindi alintana ni Mila ang pagiging host. Pagkatapos ng lahat, mas gugustuhin niyang gawin iyon kaysa i-drag si Molly at ang iba pang mga batang babae sa bagay na ito. Sa sandaling iyon, lumakad si Norisa sa tagiliran ni Mila bago sabihin, Mila, kailangan nating batiin ang mga panauhin ngayon. Maraming mayamang negosyante at kilalang tao ang darating na. Tungo muna tayo. Tuldok-tuldok. Gayunpaman nang magtama ang kanilang mga mata, hindi sinasadyang nagpalabas si Norisa. Manalo ka. Hindi kita nakikita na nakakakuha ka ng isang promosyon para sa pagiging isang bootlicker. Pangotsa ni Molly habang nakatitig kay Norisa. Ang bawat iba pa doon ay nagbigay sa kanya ng pantay na hitsura ng paghamak bago umalis upang makuha ang natitirang bahagi ng kanilang mga bagay. Tinignan lang ni Mila si Norisa bago sinabi, sure, tara na. Pagdating nila sa pasukan, nakita nilang masikip ang malaking plaza. Maraming mga VVIP din ang naroroon sa venue. Hindi tulad ni Holly, nakalakad na siya ngayon sa gitna ng grupo ng malalaking kilalang tao. Mila, humihingi ako ng paumanhin. Sabi ni Norisa sa labas ng asol. Nakatingin siya kay Mila habang sinasabi iyon at namumula ang pisngi. Paimpel niyang hindi ito napigilan at hindi nagtagal ay napaiyak na siya. Para kay Norisa, palaging mahirap para sa kanya na mag-aral sa labas. Si Mila na ang patuloy na nagtrato sa kanya ng maayos. Kahit na nahaharap siya sa mga paghihirap sa pananalapi, si Mila ay palaging isang taong gumamit ng kanyang sariling pera upang matulungan siya. Malapit nang hindi magawa para makita ni Norisa kung gaanong gulo ang idinulot niya kay Mila. Mila, kailangan mong maunawaan. Napilitan akong. Kung hindi, makakapasok ako sa gulo, sabi ni Norisa sa pagitan ng mga hikbi. Kabanata 663. Ipinaliwanag ni Norisa ang buong plano na naset up ni Holly upang ma-frame si Mila. Talaga, dahil ang pagkakataong makatrabaho ang istasyon ng TV ay napakahalaga kay Norisa, binyantaan siya ni Holly sa pagsasabing hindi niya hahayaang mag-intern doon si Norisa kung hindi siya sumabay sa plano. Dahil dito, walang pagpipilian si Norisa kundi ang makipagtulungan sa kanya. Habang si Mila ay medyo nagalit kay Norisa, matapos marinig ang tagiliran niya ng kwento, hindi na siya nakapaghawak pa ng sama ng loob sa kanya. Kung sa bagay, hindi niya kayang ilagay ang sisi sa Norisa. Kung nawala sa posisyong ito si Mila, sigurado, makakaapekto ito sa kanyang trabaho sa paglaon.
Gayunpaman, makakabalik pa rin siya sa Mayberry kung saan nandoon pa rin ang kanyang pamilya at si Gerald. Gayunpaman kung nawala sa posisyon si Narisa, wala na siyang maiiwan. Kung ako ay nasa kanyang sapatos, marahil ay gagawin ko ang parehong bagay, tama ba? Napaisip si Mila sa sarili. Sa huli, ang totoong salarin ng buong fiasco na ito ay si Hallie Yates. Kung kailangan niyang kamuhian ang isang tao, dapat talaga itong si Hallie. Iniisip kong panindagan ang laban ko kay Hallie. Mila, ayokong magpatuloy siyang tretuhin ka ng ganito. Huff, Narisa. Huwag po sana. Mabuti lang hindi ko naman kayo sinisisi. Alam kong nahihirapan ka, ngunit ang bagay na ito ay nasa pagitan namin ni Hallie. Wala akong ibang sisihin kundi siya. Sabi ni Mila, manalo ka. Paano maglakas loob pareho kayong magsalita ng walang katuturan? Tumayo ka pa rin. Sabi ni Hallie habang papalapit sa kanila, isang smug na ngiti sa mukha niya. Molly, Wanda, tumayo din dito. Kailangan namin ng maraming tao na humahawak sa mga panauhin kaya't humiling ako para sa dalawa pang hostesses. Sumulyap si Hallie kina Molly at Wanda nang siya ay nakatayo sa tabi ng pasukan. Noon, nagsimula nang magpakita ang mga VIP at handa silang lahat na batiin sila. Si William Rai, Pangulo ng Yanken, ay dumating. Kasunod sa anunsyo na iyon, isang binata ang lumakad na parang isang superstar na papaligiran ng maraming tao. Sa kanyang paglalakad, itinaas ang isang watawat na kumakatawan sa VIP. Ang bawat VIP na dumalo ay handa na magpakita ng isang bagay upang maipakita ang kanilang pagkakakilanlan at negosyo. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pangunahing oportunidad para sa kanila na mag-advertise at ipakilala ang kanilang mga sarili dahil ang mga tao mula sa buong mundo, ang lahat ng mga dumalo na mayayamang negosyante, ay binabaha ang dakilang tanawin. Ang Pangulo ng Modo ay dumating. Sunod-sunod, ang bilang ng mga VIP ay patuloy na tumaas. Si Hallie mismo ay may karangalan na tumayo sa pinakadulo upang malugod at makipagkamay sa bawat isa sa mga VIP. Noon, ang pulang carpet ay natapakan na ng daan-daang mga mayayamang negosyante at kilalang tao. Sa ilang kakaibang kadahilanan, habang tumatagal siya nakatayo roon, mas nasasabik si Mila sa pakiramdam. Gayunpaman ang mga ito ay mga big shot lamang mula sa Sunnydale. Bakit ba ako nakakaganyak? Bigla, nagtaka siya kung siya rin ay magiging isa sa mga VIP. Sa labas ng venue, ang paparazzi at mga reporter ay nagsisiksik sa red carpet area. Pagkatapos ng lahat, bukod sa kanilang mga kaakit-akit na mukha, ipinapakita din ng mga VIP ang kanilang mamahaling kotse upang ipakita kung gaano sila kapangyarihang at mayaman. Mila, sabi ni Molly habang tumatakbo sa tabi niya. Dahil nandito na si Molly, hindi mahirap para kay Mila na isipin na pinapalayas ni Hallie ang kanyang iba pang mga kaibigan pati na rin ang bahagi ng kanyang paghihiganti. Sa palagay mo darating si Gerald. Kung gagawin niya ito, maaari tayong gumawa ng tanga kay Hallie. Kahit na ang lahat ng kanyang mga kontak ay nagbanding magkasama, hindi pa rin sila magiging tugma para sa kanya. Tuwang-tuwa na sabi ni Molly. Ako, hindi ko alam. Sagot ni Mila habang umiling. O para sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ako makapaniwalang matigas ang ulo mo. Kung mayroon akong isang mayamang kasintahan tulad ng sa iyo, susundin ko siya sa buong mundo. Lahat ng ito ay dahil sa katigasan ng ulo mo upang patunayan ang iyong sarili bilang isang malakas at independenteng babae. Ano ang masama sa tawaging trophy na asawa? Para sa akin, basta mayaman ang asawa ko, yun lang ang mahalaga. Habang dati nang suportado ni Molly si Mila sa kanyang hanggaring maging isang independenteng babae, ang pagkakaroon ng problema kay Hallie ay nagbago ang kanyang isip. Sa kaibuturan ng kanyang puso, inisip ni Molly na kung boyfriend niya si Gerald, gagamitin ko siya upang mapahiya si Hallie sa pananakot sa kanya. Sa ganoong paraan, hindi na muling maglakas loob si Hallie na guluhin siya. Habang walang sinabi si Wanda, nakatayo rin siya kasama sila, inaabangan ang pagdating ni Gerald. Kabanata 664. Pagkatapos ng lahat, kahit na siya ay maaaring ipakita ng kaunti kung siya ay tunay na dumating. Ano ang pinauusapan ninyo? Sabi ni Hallie sabay ngisi habang papalapit kina Mila at Molly na kanina pa nagbubulungan. Wala masyado. Gayon din Hallie, habang totoo na malaya kang nakikipaglaro sa amin, huwag kailanman subukang tawiran ang linya. Isaalang-alang ito upang maging isang makatarungang babala kung nais mong mabuhay upang makita ang ibang araw. Sinabi ko na sa iyo na ang kasintahan ni Mila ay si G. Crawford na mula sa Mayberry, isang napakalakas na tao. Maaari pa siyang dumating ngayon at kung dumating siya, mabuti. Maghihintay ka lang upang malaman. Sagot ni Molly. Hahaha. Nako, kinikilabutan ako. Mangyaring narinig ko ang maraming mayayaman sa buhay ko, ngunit hindi ko pa naririnig na ano na naman ang pangalan niya. Crawford mula sa Mayberry. Haha. Sarkastiko ni Hallie. Nako, maghintay ka lang, Hallie.
Maghintay ka lang at makita. Sagot ni Molly. Sa sandaling natapos ang kanyang pangungusap, ang kaguluhan ng karamihan ay tila biglang lumakas ng 10 nakasisilaw na mga sports car, hindi katulad ng alinman sa mga nauna, ay dumating sa tanawin. Nakakagulat na makita ang mga mamahaling kotse dito, upang masabi lang. Maging si Hallie ay nagulat din. Habang nakita niya ang maraming mamahaling mga sports car dati sa kanyang buhay, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakikita niya ang isang convoy ng maraming mga mamahaling kotse na magkasama. Bago pa man tumigil ang mga sasakyan, ang ilang mga tauhan na nakasuot ng suit ay nagmamadali na patungo sa tabi ng pagbati ng hostess habang sumisigaw, Mr. C. Crawford, ang director ng Dream Investment Group ay dumating. Ang mga nakarinig ng nararamdamang panginginig ay nagpapatakbo ng kanilang mga tinak. Bilisan mo. Narito na si G. Crawford. Ano? Maaga siyang dumating. Ang buong pangkat ay tila nasa pagkabigla pa rin habang ang mga host at hostess ay nagsimulang tumakbo pababa upang salubungin siya. Pagkatapos ng lahat, bagaman maraming iba pang mga VIP, si G. Crawford pa rin ang pinakamahalagang tao ngayon. Kahit na ang ilan sa mga negosyante at tagapagmana na nauna nang pumasok ay muling lumabas, upang batiin lamang siya matapos marinig ang balita tungkol sa kanyang pagdating. Ano? Umiiral si G. Crawford. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Hallie ang pinakahamak na nakita ng sinuman. Para bang tumigil ang pintig ng kanyang puso. Matapos makita ang kaguluhan na nangyayari sa harap ng kanyang mga mata, hindi na siya nag-aalinlangan na si G. Crawford talaga, ang pinakamahalagang tao sa araw. Hindi nagtagal bago siya mag-snap out dito, at nang nagawa na niya ito, kaagad na binato niya si Mila habang hindi makapaniwala na sinabi niya, sinabi mo na boyfriend mo si G. Crawford. Paano ito magiging posible? Talaga bang hindi siya talaga isang tugma para magsimula si Mila Smith? Paano siya palaging maswerteng ito? Kahit na magkaroon ng isang napakalakas at mayamang kasintahan. Mukha kang tinamaan ng bituin. Totoo ang bawat salitang sinabi namin. Si Mila narito ang kasintahan ni G. Crawford. Tuwang-tuwa na sagot ni Molly. Nais niyang makita kung ano ang magiging reaksyon ni Hallie matapos siyang mabugbog sa kanyang sariling laro. Si Mila naman, nakasilip ang mga mata sa convoy sa harapan niya. Hindi talaga siya umaasa ng tulong mula kay Gerald. Sa halip, iniisip niya kung paano hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makausap siya ng maayos sa kabila ng pagbabalik sa Mayberry ng madaling araw sa araw na iyon. Ang pagsasabing hindi siya pinagsisisihan na masungit kay Gerald ay isang malaking taba ng kasinungalingan. Banal na fuck. Ito dapat ang pinakamaluho na convoy na makikita natin ngayong gabi, tama ba? Bulalas ng isang tao mula sa loob ng karamihan ng tao. Ipagpalagay ko na, ang bawat isa sa 10 mga kotse doon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $3 milyong. Iyon ay tulad ng $30 milyong sa kabuuan. Tulad ng marami mula sa loob ng karamihan ng tao ay bumulala sa gulat nang marinig iyon, ang mga kotse sa wakas ay tumigil sa pagsulong. Ginoo, narito ang Crawford. Sigaw ng isang lalaki. Kasunod sa anunsyo na iyon, ang mga paputok ay itinakda sa itaas na palapag ng gusali ng telebisyon, at ang langit sa gabi ay agad na pininturahan ng magagandang pagsabog ng mga kulay. Kasabay nito, ang tubig ay kinunan din mula sa mga fountain ng tubig sa magkabilang panig ng pond habang maingat na nagsimulang itaas ang isang tauhan ng isang napakalaking bandila. Si Mila mismo ang nakataas ang ulo, kinakabahan na hinanap si Gerald. Kabanata 665. Nang mabuksan sa wakas ang pintuan ng pangunahing kotse, natigilan ang karamihan. Isang matengkad na tao at medyo mabilog na lalaki na may mga mata kasing liit ng mga buto ng kalabasa ang lumabas habang kumaway siya sa karamihan ng tao sa kanyang napakarilag na suit. Siya ba si G. Crawford? Talaga? Siyempre hindi. Kinikilala ko kung sino siya. Siya si Yul Holden, ang anak ng pinakamayamang tao sa estado ng lalawigan. Ganoon ba? Sa palagay ko, sa hitsura nito, dumalo si Yul bilang kapalit ni G. Crawford, tama ba? Habang ang karamihan ng tao ay abala sa pagtalakay sa kanilang mga sarili muli, ang tagapamahala ng entablado ay mukhang kitang-kita nang makita niya si Yul sa halip na si Gerald. Gayunpaman, kailangan pa niyang seryosohin si Yul. Kung tutuusin, si Yul Holden ay isa rin sa mga VIP. Si Mila naman, hindi pamilyar kay Yul. Ito ay medyo nagulat at nabigo siya nang makita siya. Bakit hindi dumating si Gerald? Kahit na si Gerald ay nagpakita ng hitsura niya, magtago siya sa isang sulok upang hindi niya ito makita. Anuman, hindi kasinungalingan na kahit papaano ay umaasa siyang makikita siya. Habang si Mila ay hindi ang uri ng batang babae na gustong magpakitang gilas, ang puso ng sinumang batang babae ay magiging kabaliwan kung nakita nila ang kanilang kasintahan na gumagawa ng napakahusay na pasukan. Nakalulungkot, hindi ito ang kasintahan niya sa kotse. Parang hindi alam ni Yul kung sino din siya.
Habang inaakay si Yo sa hagdan ng gabay, si Hallie, na kanina patakot na walang katotohanan, ay nagsabing, bueno, mabuti, mabuti. Ano meron tayo dito, bakit hindi lumapit ang kasintahan mo upang batiin ka? Malinaw na sinusubukan niyang ipahid ito sa mukha ni Mila. Damn it. Hindi naman ito si G. Crawford. Bakit wala siya dito? Sabi ni Molly sa halip na nagsisisi. Sigurado siya kung gaano kalugod-lugod ang pakiramdam ni Hallie sa sandaling iyon. Ang fact na sinusubukan mong hilahin, bitik. Hindi mo ba pinag-uusapan ang galing ng kasintahan mo kanina? Nakakahiya. Mukhang hindi kita na-sample ng husto kanina pa. Bugso kay Hallie, isang pahiwatig ng galit sa boses nito. Bago pa siya makapagsabi ng isa pang salita, narinig ang isa pang pagsabog ng kaguluhan. Diyos ko! Oh Diyos! Oh Diyos! Oh Diyos! Sigaw ng isang taong hysterically. Anong uri ng mga sasakyan kahit na ang mga iyon? Mainit dam. Hindi ba ang mga eksklusibong mga modelo ng Lamborghini na iyon? Dinisenyo lamang para sa nangungunang mga customer ng kumpanya. Sa palagay ko ay mga 3 taon na ang nakalilipas nang isiwalat nila sa online na ang bawat kotse ay nagkakahalaga ng halos 10 milyong dolyar. Ang mga kotse ay bawat isa ay nilagyan ng isang superior artificial na intelligence system at ang kanilang mga katawan ay sinabi na mas malakas pa kaysa sa mga hindi tinatabla ng bala ng mga kotse. Sa palagay ko hindi ko na kailangang sabihin patungkol sa kanilang nakamamanghang mga disenyo. Biruin mo diba? 10 milyong dolyar para sa isang kotse. Mayroong 5, 10, 20 sa kanila. Banal na shit. Sinasabi mo sa akin na ang nakikita natin ngayon ay isang convoy na nagkakahalaga ng 200 milyong dolyar. Hindi lamang ang mga kabataan sa pasukan ang naghihintay sa inaasahan sa oras na ito. Kahit na ang mga negosyante ay nalilito sa kaguluhan. Habang ang karamihan sa mga mayayamang tao doon ay dumaan sa maraming paghihirap upang makamit ang mayroon sila ngayon, ang VIP na malapit ng lumitaw ay mayroong isang convoy na nagkakahalaga ng 200 milyong dolyar. Karamihan kung hindi lahat ng mga tao sa karamihan ng tao ay namumutla, malinaw na labis na nasa sabik sa walang uliran nitong engranding pasukan. Habang ang taong namumuno sa mga host ay inilipat ang kanyang tingin sa tagapamahala ng entablado, nakikita niya na ang tagapamahala ng entablado mismo ay humihinga ng malalim upang pakalmeyan ang kanyang sarili. Ito ang pangunahing VIP para sa ngayon, tamang yugto manager. Excited na tanong ng isang tao. Oo, siya yun. Sabihin sa lahat na simulan ang pagbibigay pansin kaagad. Huwag gumawa ng anumang pagkakamali o haharapin ka ng naaayon. Sabi ng manager, medyo nanginginig ang boses niya. Matapos ang mga kotse tumigil sa harap ng pasukan, ang tagapamahala ng entablado ay nagsimulang maglakad ng mabilis patungo sa kanila upang batiin ang pangunahing VIP. Si Molly, Hallie, at ang iba pang mga batang babae ay na-freeze din sa pag-asam. Lahat sila ay masyadong nabigla sa pinangyarihan upang hindi maalala na nakikipag-away sila. Kahit si Mila ay hindi makapaniwala sa anuman ang nakikita. Alam niya kung gaano kay Omen si Gerald. To think na may mga tao pa ring mas mayaman kaysa sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang pangunahing VIP ay isang tao na nagmamayari ng isang 200 milyong dolyar na convoy. Anong uri ng bahay ang tinayra niya? Sus, ang lahat ay napakahusay lamang sa puntong ang buong eksenang ito ay tila hindi ka panipaniwala. Sa oras na mabuksan ang pinto ng kotse, ang tagapamahala ng entablado at maraming iba pang mga VIP ay nakabuo ng 2 magkatulad na mga hilera sa labas nito, handa ng handa at alerto na batiin ang kanilang pinakamagagaling na panauhin. Kabanata 666. Pagkakita na lang nila sa paglabas ng dalaga, lahat ng nasa 2 hilera ay agad na yumuko ng malalim. Ang babaeng may puting nyebe na balat na mukhang nasa 27 taong gulang ay mayroong isang pares ng mga may tatak na salaming pang-araw. Nakasuot din siya ng labis na mamahaling damit na kinumplito ng blazer na nakatakip sa kanyang balikat. Habang nagpatuloy siya sa pagmuya sa kanyang gilagid, hiniling niya ng bahagya ang kanyang mga balikat, pinapayagan ang kanyang blazer na maayos na mahulog sa kanyang balikat. Naabutan ito ng isa sa kanyang mga tanod bago pa man ito mag-alaw sa lupa. Kahit na mula sa malayo, nakikita ng lahat na ang lahat ng mga tanod na nakapalibot sa kanya ay may pantay na mabangis na mga titig sa kanilang mga mata. Tila sila ay naging labis na may kakayahan at malakas. Ito ang mga uri ng tanod na tiyak na magiging handa upang harapin ang anumang uri ng sitwasyon na dapat nilang harapin. Habang siya ay lubos na kaakit-akit, ang babae ay may isang napakalakas na aura din, na pinipilit ang maraming mga kasalukuyang tao na hindi kahit na manggahas na huminga. Habang sinusuri niya ang karamihan ng tao, nahulog ang kanyang tingin sa malaking bandila na nakalagay sa labas mismo ng eksena. Iyon ang watawat ni Gerald. Bahagya siyang ngumiti bago tinuro ito at sumigaw, itaas ang watawat na mas mataas. Napakahusay.
Sinabi ng pinuno ng broadcasting station na hindi pa naglakas loob na ituwid pa ang kanyang katawan. Gamit ang isang alo ng kanyang kamay, agad niyang inutos ang kanyang mga nasasakupan na gawin ang sinabi nito. Habang ginagawa niya iyon, ang natitirang mga negosyante sa pasukan ay nakahawak sa kanilang paghinga habang nanatili silang nakayuko. Ito ay parang pakiramdam na nakikilahok sila sa pagdating ng isang reyna. Kahit na ang mga lumitaw na higit sa 50 ay hindi naglakasloob na gumawa ng kahit ano. Sila ay sobrang kinilabutan upang masabi, ang karamihan sa kanilang mga binti ay nanginginig na parang sinaktan sila ng kidlat. Napanood nilang lahat habang ang watawat ni Gerald ay dahan-dahang itinaas sa pinakamataas na punto na maabot nito. Nang makita iyon, lumalim ang ngiti ng babae. Pagkatapos ay lumakad siya at inaabot ang kanyang handbag kay Mila na nagkataong naging una sa pila kasama ng iba pa na may tungkuling tanggapin ang mga panauhin. Sa oras gayon paman, si Mila ay nakatingin pa rin sa bandila ni Gerald na nagtataka. Bakit ginusto lamang ng Pangulo na itaas ang bandila ni Gerald? Ano nga ba ang relasyon niya sa kanya? Alam ni Mila na kahit maraming kaibigan ang babae ni Gerald, loyal pa rin siya sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos makita ang lahat ng ito, nagsimula na siyang makaramdam ng bahagyang kaba. Pagkatapos ng lahat, ang babae ay tila labis na makapangyarihan at nakakatakot. Sabi ng babae habang nakakunot ang noo niya. Nasa sandaling iyon nang humiwalay si Mila mula sa pagkataranta niya at sa wakas ay napagtanto na inaabot sa kanya ng babae ang kanyang handbag. Takot na takot ang pinuno ng broadcasting station sa sandaling iyon na ang mga mata ay namula sa dugo habang umuungol. Mila, ano ba ang ginagawa mo? Patuloy niyang pinapaalalahanan sila na huwag gumawa ng anumang pagkakamali pagdating ng engranding VIP. Ngunit narito si Mila, nagkakamali ka agad pagdating. Bago ka ba dito? Sabi ng babae habang nagpatuloy sa pagmuya ng kanyang gum ng mahinahon. Pasensya na. Grabe ako, sobrang takot. Sagot ni Mila. Takot na takot siya na nawala ang kulay ng kanyang mukha, aalisin ko na agad siya. Siguraduhin ko ring parusahan siya at ang kanyang buong pamilya. Kinakabahan na sabi ng pinuno ng broadcasting station. Hindi inisip ni Mila na dahil lamang sa kanyang mabagal na reaksyon kahit ang kanyang pamilya ay madadala dito. Siya ay sobrang mapagmataas. Sa sandaling iyon si Mila ay mas takot kaysa dati. Kung sa bagay, ang babaeng nakatayo sa harapan niya ngayon na nagsisikap ng napakalakas na aura ay may karapatang gawin ayon sa gusto niya. Sinabi ko bang gusto kong tanggalin mo siya? Itigil mo na ang kalokohan mo. Ganting sabi ng babae habang iginala ang mga mata sa yulunan ng broadcasting station. Nagsasabi ako ng kalokohan, oo. Humihingi ako ng paumanhin para sa hindi panonood ng aking bibig. Sigaw ng ulo habang mahigpit niyang sinampal ang sarili ng 3 beses. Kapag tapos na siya, ang kanyang bibig ay nabahiran ng dugo. Si Holly naman, binaba ang ulo sa oras na iyon. Napuno siya ng saya. Tiyak na magiging buong ito para kay Mila ngayon. Kabanata 667. Sabihin mo sa akin, bakit kanina ka pa nakatingin sa watawat na iyon? Tanong ng babae, malinaw ang boses nito. Pasimpleng ibinaba ang ulo ni Mila, hindi sigurado kahit kung ano ang sasabihin. Habang nagpatuloy na manahimik si Mila, napansin ng babae ang sampal sa pisngi ni Mila. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay at itinaas ang baba ni Mila ng marahan. Napakaganda mo pa na sampal ka. Nakakaawa. Saan ka galing? Tinanong ang babae, ang kanyang tono ay tunay na nagsisisi. Mayberry. Sagot ni Mila. Hindi pa niya sinasagot ang naunang tanong ng babae dahil ayaw niya malaman ito na matapat niyang iniisip si Gerald. Kung sa bagay, hindi pa sigurado si Mila sa totoong pagkakakilanlan at katayuan ng babaeng iyon. Isa siyang mag-aaral na napili at ipinadala dito mula sa Mayberry University. Ang kanyang mga resulta sa akademiko ay kapansin-pansin. Sagot ng pinuno ng broadcasting station. Nakataas ang isang kilay, walang sinabi ang babae habang kumuha ng kaunting tingin kay Mila bago tumalikod upang makapasok sa pangunahing lugar. Gayunpaman, bago siya pumasok sa pintuan, lumingon siya at tinuro si Mila bago sinabing, "You there. Sundan mo ako." Matapos sabihin iyon, pumasok siya nang hindi nagsabi ng isa pang salita. "Mila, bakit ka pa nakatayo roon? Sumunod ka na sa Pangulo." Sinabi agad ng pinuno ng broadcasting station. Nakuha mo na." Sa sobrang gulat pa rin ni Mila. Gayunpaman, sumunod lamang siya sa loob ng Pangulo. Si Holly naman, naiwan na tulala. Bakit? Napaisip siya sa sarili. Bakit pinangalagaan ng mabuti ng Pangulo si Mila? Dahil ba sa narinig niya na si Mila ay taga Mayberry University? Ni hindi niya sinabi kay Mila na kunin ang responsibilidad para sa kanyang kabastusan kanina. Napuno ng selos si Holly. Ito ay nang magsisimula na ang kaganapan ng sa wakas na pagtanto ni Mila na ang apelyido ng Pangulo ay Crawford.
Nalaman niya ang tungkol dito nang marinig niya ang iba na nakikipag-usap sa babae bilang Pangulong Crawford habang sinusundan siya. Kaya't nanganak din siya ng apelyido ng Crawford. Dahil hiniling ni Pangulong Crawford na sundan siya ni Mila, inilagay si Mila sa loob ng pangkat ng mga katulong na naatasang tumulong sa kanya. Dahil dito, kapwa kina Hali at Mila ay kailangang magtulungan sa entablado ng sabay. Ngayon ay nabulag ng paninibugho, tumingin si Hali kay Mila ng mga mata na nakakapatay tuwing makakaya niya. Makalipas ang ilang sandali nang makita niya na si Mila ay abala sa pagpuno ng tsaa para sa mga panauhin, isang hindi magandang balak ang nabuo sa kanyang isipan. Habang dinadaanan ni Hali si Mila, binigyan niya siya ng isang napakaikli ngunit malamig na pagsulyap bago ito hinihimas ng bahagya. Dahil sa kanyang mga aksyon, ang tasa na hawak ni Mila na halos matambla sa sahig. Sa kabutihang palad, nahuli ito ni Mila sa oras. Habang ang tasa ay ligtas, ang mga nilalaman nito ay splashed sa buong tao sa harap ng Mila, at ang taong iyon ay walang iba kundi si Yol. "Fuck! Tingnan mo ang nagawa mo," sabi ni Yol habang tinititigan si Mila ng galit, isang nakakunot na noo na namumuo sa mukha niya. Humihingi ako ng takot. Humingi agad ng tawad kay Mila. Tulad ng sinabi niya na, isang nag-aalab na pagkamuhi kay Hali ay namulaklak sa loob ni Mila. Malinaw na ang panibugho ni Hali ay nagtulak sa kanya upang magpatuloy sa paglikha ng gulo para kay Mila kahit ngayon. Hindi alintana, kahit na si Yol ay kasalukuyang nandito lamang kapalit ni Gerald, nilalayo ni Mila na alamin kung ano ang totoong relasyon nila ni Gerald. Interesado din siyang alamin kung sino siya kay Pangulong Crawford. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang isang tanga ay mapagtanto ngayon na si Yol Holden ay nakikipag-usap kay Pangulong Crawford bilang kanyang kapatid. Kitang-kita din na malinaw na may gusto ang Pangulo sa kanya. Anong uri ng mga relasyon ang mayroon sa kanilang dalawa ni Gerald? Kahit na naisip niya kanina tungkol sa pagtatanong sa kanila tungkol dito, matapos itong pag-isipan, pinigilan niyang gawin ito. Kung sa bagay, bahagi lang siya ng staff doon. Sa kabilang banda, sila ay napakahalagang panauhin. Kung siya lang ang kumilos ng madali at nagtanong ng ganoong personal na katanungan, ano ang iisipin nila sa kanya? Paumanhin. Totoo bang naiisip mo na ang lahat ay magtatapos sa isang simpleng paghingi lamang ng tawad? Sabi ni Yol nang agad siyang bumangon at itinulak si Mila gamit ang kanang kamay. Ang lakas mula sa pagtulak ni Yol ay sapat na malakas upang paalisin si Mila sa sahig. Sa panahon ng proseso, nahulog din sa lupa ang kanyang telepono. Habang tila si Pangulong Crawford ang pangunahing panauhin ngayon, malinaw na si Yol ang aktwal na nasa kontrol dito. Pagkatapos ng lahat, binigyan si Yol ng papel na direktang kahalili ni Gerald. Katulad ng mga nakaraang kaganapan tuwing si Gerald ay abala o hindi makadalaw sa anumang mga dakilang pag-aandar, alinman kay Yol na siyang ninong ni Gerald o si Aiden ay ipapadala upang pumalit sa kanya. Dahil si G. Crawford ay naging abala ng matanggap ang paanyaya sa kaganapan, hindi nag-abala si Zack na ipaalam ito sa kanya. Sa halip, dumaan lang si Zack sa karaniwang proseso ng pagpili kay Yol na pumalit kay Gerald dahil hindi magagamit si Aiden. Habang si Yol ay karaniwang masunurin at magaling sa harap ni Gerald, kapwa siya at si Aiden ay totoo namang walang ingat at mayabang kapag sila ay nasa kanilang sarili. Dahil dito, tiyak na hindi siya ito kung hindi siya nagalit matapos mabuhusan ng tubig ng isang bastos na tumutulong sa kawani. Kabanata 668. Halos lahat ng naroon sa pinangyarihan ay natulala. Habang si Molly ay pantay na kinilabutan at nalulungkot para kay Mila habang pinapanood ang kanyang matalik na kaibigan na itinulak sa sahig, si Hali ay magkasalungat na nagtatawanan na parang walang bukas. Mismong si Pangulong Crawford mismo na nagmamasahe sa sandaling iyon ay nagpanggap na parang wala siyang nakita. Manalo ka! Gaano ka katapang na masaktan si G. Crawford? Kung hindi kita personal na magturo sa iyo ng isang aralin ngayon, hindi ka kailanman matututo. Sigaw ni Yol habang nakataas ang braso, tila handang bugbugin si Mila. Gayunpaman, bago niya mailunsad ang kanyang unang suntok, tumigil siya sa tamang panahon. Napansin niya sa tamang oras na ang lock screen sa telepono ni Mila, na kanina pa nahuhulog sa gilid, naglalaman ng litrato ni G. Crawford. Ano? Gulat na sabi ni Yol. Kilala mo ba si G. Crawford? Tinanong ni Yol, malinaw na nagulat na makita ang larawan ng kanyang kapatid sa ilang tumutulong na telepono ng miyembro ng kawani. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono, sinusubukan ng husto upang alamin kung sino talaga siya. Dahil hindi pa siya makabuo ng anumang lohikal na konklusyon, pinigilan niya ang bugbugin siya. Ibalik mo sa akin ang telepono ko. Sabi ni Mila habang inaagaw ang kanyang telepono mula sa mga kamay ni Yol. Tinatanong kita ngayon, bakit mayroon kang litrato ni G. Crawford bilang iyong lock screen na larawan? Tanong ulit ni Yol na puno ng pagkalito ang boses nito.
Habang ang kanyang mga mata ay nakapikit sa sandaling iyon kahit si Pangulong Crawford ay narinig ang kanyang katanungan. Sumenyas siya pagkatapos na umalis ang taong nagmamasahe bago sumulyap ng kainahinala kay Mila kahit na iniskan siya mula ulo hanggang paa. Personal na tanong iyan. Sagot ni Mila, maingat na nakahawak sa kanyang telepono. Kung gayon ano ang iyong pangalan? Tanong ni Yul habang kinakamot ang likod ng kanyang ulo. Tila naalala niya lamang ang isang bagay na mahalaga at na siyang naging dahilan ng pagtatanong. Mila Smith. Narinig iyon, bahagyang nanlaki ang mga mata ni Yul. Mila Smith. Bakit parang pamilyar ang pangalan na iyon? Saan ko ito narinig dati? Hold on, sinabi sa akin ni Aiden na ang kasintahan ni G. Crawford ay ginagawa ang kanyang internship sa North Bay. Tuldok-tuldok kudlit. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Galing ka ba sa Mayberry University? Tanong ni Yul, bahagyang namangha sa sarili niyang konklusyon. Ako ay. Sagot ni Mila na may bahagyang tango. Fuck. Lalong nagulat si Yul ngayon na tama talaga ang kanyang deduction. Kung ganun alam mong kilala mo ang kapatid ko, tama. Gerald. Mayroon ka ring larawan sa iyong telepono. Maaari ba talaga na ikaw ay kanyang kasintahan? Alam mo ba kung sino sina Aiden at Zach? Kilala ko sila, oo. Sagot ni Mila, sabay tango pa. Halos tumalon si Yul sa lugar matapos marinig ang kanyang tugon. Shit, siya talaga ang aking hipag. Ano ang nagawa ko? Paano ko siya halos napalo? Napasigla ako para sa oras na ito. Napaisip si Yul sa sarili habang nakabailing tingnan si Pangulong Crawford ng mahinahon. Nang makita ang reaksyon nito, tumayo agad siya. Tikas na narinig niya ang kanilang buong pag-uusap at nagulat din siya sa paghahayag habang siya ay naglalakad papunta kay Mila. Ikaw ba talaga ang kasintahan ni Gerald? Tanong ng Pangulo. Oo, siya nga. Girlfriend siya ni Gerald, Mila. Sigaw ni Molly na humakbang sa sandaling iyon sa asol. Nang makita na hindi na niya ito maitatanggi, kinagat ni Mila ng bahagya ang ibabang labi bago tumango bilang pagsang-ayon. Labis na nag-aatubili si Mila na aminin ito dahil nais niyang maging mas malaya sa halip na umasa lamang kay Gerald. Ito ang dahilan kung bakit tiniis niyang mag-isa ang lahat ng kanyang paghihirap. Hindi niya nais na makilala lamang siya bilang eye candy para kay Gerald kung magpapatuloy siya sa pagiging kasintahan. Dahil sa kanyang kawalan ng pag-asa sa pangalan ni Gerald sa kanyang workspace, gayunpaman, ang katotohanan ay nagsilbi lamang upang palakasin kung paano natigilan ang mga tao doon. Mainit dam. Siya ba talaga ang kasintahan ni G. Crawford? Hulaan ko kaya, habang siya ay talagang maganda, nagtataka ako kung bakit siya nagtatrabaho bilang isang receptioniste dito. Habang ang iba ay nagsimulang talakayin ang kasalukuyang sitwasyon, napansin ni Mila na nakatitig sa kanya si Pangulong Crawford. President Crawford, ay, hindi mo na ako tatawaging Pangulo Crawford. Kung tutuusin kung ikaw ang kasintahan ni Gerald, dapat mo akong tawaging kapatid mo. Sagot ni Jessica, isang mahinang ngiti sa labi. Ate, ikaw ba? Ikaw ba si Jessica? Ang ate ni Gerald. Sa wakas ay alam ni Mila kung sino talaga si Pangulong Crawford. Kabanata 669. Iyon ako. Sinabi niya sa iyo ang tungkol sa akin, hindi ba? Sagot ni Jessica na may mahinang ngiti sa labi. Labis na namangha si Mila na agad na tumugon sa kanya. Talagang nabanggit na siya ni Gerald dati. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang kapatid na babae ay tinatrato siya ng napakahusay. Ano pa, si Jessica ang naging responsable para sa pagtataguyod ng Mayberry Commercial Group noong nakaraan. Habang may kamalayan si Mila na ang kanyang kapatid na babae ay napakamayaman, hindi niya inaasahan na siya ay magiging mayaman at maimpluwensyang ito. Sa puntong ito, si Jessica ay halos maituring na isang taong may pagkahari. Mas lalo itong kinabahan kay Mila kaysa sa dati. Sa una ay hindi niya naramdaman ang pamimilit ng totoong yaman at impluwensya ng pamilyang Crawford mula nang hindi pa niya itinoon ang kanyang mga mata sa pera ni Gerald mula pa noong una. Kung sa bagay, hindi bale sa kanya kung mayaman o mahirap si Gerald. Ang mahalaga lamang sa kanya ay pareho silang nagpapanatili ng mabuting relasyon. Dahil sa paraan ng pag-iisip na iyon, kahit na alam niya ang tunay na pagkatao ni Gerald, hindi niya talaga napagtanto na mayroong ganito kalaking agwat sa pagitan nila. Ngayon na nakatayo sa harapan niya si Jessica, gayunpaman, ang biglaang pag-alam ng kung gaano talaga siya kaiba mula sa Crawfords ay tiyak na binibigyang diin siya. Oo, nabanggit ka niya. Sinabi niya sa akin na nasa North Africa ka. Talagang bumalik ako ilang araw na ang nakakalipas. Sagot ni Jessica, nakangiti pa rin. Matapos sabihin iyon, binalingan niya ang tingin kay Yul bago siya hinampas sa likod ng ulo minsan. Hipag. Malinaw kong nagkamali sa iyo. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Sigaw ni Yul. Takot na takot siya na namamatay ang mukha niya nang humingi siya ng tawad. Nang matapos iyon, lumingon si Jessica upang tingnan ang sampal na marka na nakikita pa rin sa mukha ni Mila.
Speaking of which, sinong sumampal sa iyo? Ngayong alam ko na ikaw ang kasintahan ng aking nakababatang kapatid, hindi ako papayag na hindi maparusahan ang mga nasabing pagkilos habang narito ako. Pasiga na sabi ni Jessica, biglang nanlamig ang boses niya. Ako ang responsable para doon. Sagot ni Hallie sa oras na iyon, nanginginig ang buong katawan niya sa takot. Alam ang background ni Mila, naisip ni Hallie na una na ang pamilya ni Mila ay gumagawa lamang ng ilang uri ng negosyo sa Mayberry. Ito ang dahilan kung bakit naglakas loob si Hallie na bullayan si Mila ng walang prinsipyo. Gayunpaman, lampas sa kanyang mga ligaw na pangarap na asahan si Mila na talagang magiging hipag ni Jessica. Ano pa, lumalabas na si G. Crawford talaga ang kasintahan ni Mila. Sa labas ng bag ngayon ng pusa, takot na takot si Hallie. Ikaw, sagot ni Jessica, nanlilisik na mga nagyayelong punyal kay Hallie. Gaano ka-eksaktong sinampal niya sa iyo Mila? Ibalik sa kanya ang mga sampal katulad ng ginawa niya sa iyo. Kinagat lang ni Mila ng bahagya ang ibabang labi. Kung tutuusin, hindi siya isang mapusok na tao. Gayunpaman, dahil sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, wala talaga siyang pagpipilian. Hindi alintana, totoo na ang Hallie ay parating na target si Mila na nagiging mas matapang pagkatapos ng bawat magkakasunod na balak niya laban sa kanya. Alam na alam ni Mila na dahil hindi siya ginamo ng mabuti ni Hallie, hindi na rin niya kailangan. Sa pag-iisip na iyon, dahan-daang itinaas ni Mila ang kanyang kamay bago hinampas sa pisngi si Hallie. Sa sandaling tumama ang epekto, tinakpen kaagad ni Hallie ang nasasaktan na pisngi bago lumuha. Sa kabaligtaran, hindi mapigilan ni Jessica na magkaroon ng isang mas mahusay na impression kay Mila ngayon matapos itong makita. Tumingin si Jessica kay Hallie bago sinabi, kumusta naman ito? Kakailanganin mong uminom upang mabayaran ang pagsampal sa kanya. Salamat sa pagpapagaan mo sa akin. Sagot agad ni Hallie. Huwag mo pa akong pasalamatan. Makinig muna sa natitira. Narito ang 10 bote ng whiskey. Kailangan mong tapusin ang lahat sa isang solong na paghinga. Ngumiti si Jessica easily. Ang kanyang mga nasasakupan pagkatapos ay nagsimulang paghila Hallie palayo. Pagkakita nito, naramdaman ni Mila ng bahagya ang kanang pag-twitch ng kanyang eyelid. Kung hindi maayos ang paghawak ng issue, ang buhay ni Hallie ay maaaring mapanganib. Bagaman sumang-ayon si Mila na kailangan magturo ng aral si Hallie, ang iminungkahi ni Jessica ay masyadong malupit para sa kanya. Kahit napayuhan niya si Jessica laban dito, naramdaman niya na ang desisyon ni Jessica ay hindi pa rin mapagtatalo. Nasa sandaling iyon din ang mapagtanto niyang si Jessica ang kompletong kabaligtaran ni Gerald. Habang si Jessica ay mayabang, walang pakundangyan, at labis na dominante, si Gerald naman ay banayad, nakalaan, at mapagpakumbaba. Sa puntong ito, tila-tila pakiramdam ni Jessica na ang pananakot sa iba tulad nito ay likas na bagay na dapat gawin. Kapag natapos na ang pagpapaandar, nais kong sumama ka sa akin, Mila. Meron akong tatalakayin sa iyo. Ganun din, huwag ipaalam kay Gerald na nagkita na tayo. Mahinahon na sabi ni Jessica habang patuloy sa pagmuya sa kanyang gilagid. O sige, kapatid. Matapos marinig iyon, nagsimulang maramdamang nag-aalala at takot si Mila kahit na hindi niya lang masabi kung bakit. Bumabalik kay Gerald. Kabanata 670. Umaga kinaumagahan, si Gerald, sinamahan ni Barry at Keita, ay hinanap ang Panginoon na binanggit ni Barry noong nakaraang gabi. Ang master ay nanirahan sa isang magandang lugar sa ibabaw ng bundok. Dahil kailangan ng kaunting oras pa bago makuha ang huling resulta, kapwa nagpatuloy na naghihintay sina Barry at Keita doon. Si Gerald mismo ay lumakad ng medyo malayo sa lugar upang tumawag sa kanyang kapatid. Kagabi pa lang nalaman ni Gerald na sa wakas ay bumalik na siya mula sa ibang bansa. Palagi niyang naisip na siya ay magiging kabilang sa mga unang makikilala ang kanyang kapatid sa lalong madaling bumalik siya. Kung sa bagay, namimiss ko siya ng sobra dahil pareho silang hindi masyadong nagkikita. Sa panahon ng tawag, sinabi sa kanya ni Jessica na dumadalo siya sa isang uri ng engranding gawain. Nabanggit din niya na gusto niyang makilala si Gerald doon. Gayunpaman, matapos ipaliwanag ni Gerald na abala siya sa paggawa ng isang bagay para sa kanilang ama, wala siyang ibang sasabihin. Ilang sandali pa ay tinapos na ni Gerald ang tawag at babalik na lamang siya nang may marinig siyang tumawag sa kanya. Gerald. Paglingon ko upang tingnan kung sino ang tumawag sa kanya, natigilan siya nang makita ang pamilyar na mga mukha. Ang pangkat ng mga kabataan na nakita ni Gerald ay tila naglalaro at nagtatawanan sa bawat isa, makatipid para sa isang tumawag sa kanya. Malinaw na napunta silang lahat dito sa paghahanap ng libangan. Sa 5 tao sa pangkat kasama sina Maya at Warren. Nandoon din si Jameer kasama ang mga dati ng kalaro ng kompetisyon ng high school na si Gerald, sina Vinci at Leonard. Manalo ka. Siya talaga yun. Anong pagkakataon?
Talagang makakakrush natin siya kahit saan man tayo magpunta. Sabi ni Maya na hindi niya mapigil ang ngumiti ng mapait. Narito sila dahil sinabi sa kanila ni Jameer na ang tanawin ng lugar na ito ay sikat. Ano pa, karamihan ay nakalaan para sa mayayaman dahil ang mga presyo ng mga bagay dito ay partikular na mahal. Bukod doon, mayroon ding isa pang lugar na tinatawag na summer resort na matatagpuan malapit sa tuktok ng bundok. Lahat ng mga uri ng mga high-end na sentro ng aliwan ay maaaring matagpuan doon. Karaniwang kinakailangan ng isang tao upang magkaroon ng isang tiyak na antas ng impluwensya at kayamanan sa County Salford upang makapagpunta doon upang magsaya. Sa totoo lang, ang tanawin sa paanan ng bundok ay wala kumpara sa kung ano ang makakaranas ng isang tao pagdating nila sa summer resort. Dahil nais ni Jameer na patunayan ang kanyang mga kakayahan at magsaya ng sabay, nakiusap siya sa kanyang ama na payagan silang 5 doon na magkaroon ng magandang pagsasama. Matapos ang ilang paghihirap, sa wakas ay nakumbinsi niya ang kanyang ama, kaya naman lahat sila ay umaakyat sa bundok ngayon. Ito rin ang dahilan kung bakit nagawa nilang bumangga ulit kay Gerald habang tinatangkilik nila ang tanawin. Gusto ko sanang paanyayahan kang lumabas upang magsaya kasama kami, ngunit hindi ko alam kung mayroon kang anumang nangyayari mula noong lumabas ka dito sa County Salford. Sabi ni Vincy sabay chuckle. Habang hindi siya eksaktong malapit kay Gerald, kapwa pinanatili ni na Vincy at Gerald ang isang dating klase na uri ng pagkakaibigan. Kung ikukumpara sa natitira, siya ay sa katunayan medyo mabait kay Gerald. Pinahahalagahan ko ang kaisipang iyon, Vincy. Wala talaga akong nangyayari ngayon. Nakatingin lang ako sa paligid. Sagot ni Gerald na medyo mabait. Manalo ka. Kailangan kong sabihin na hindi ka masyadong masama sa iyong sarili dahil alam mo ang tungkol sa sikat na magagandang lugar na ito. Gayunpaman, dapat kong ipaalala sa iyo na kasalukuyan mo lamang tinitingnan ang tanawin mula sa paanan ng bundok. Sabi ni Maya habang nakangiti. Ito ang kanyang karaniwang prangka na estilo ng pagsasalita. Sa kanyang isipan, natansyanan niya, batay sa kanyang kaalaman sa katayuang pang-ekonomiya ni Gerald, na pupunta lamang siya sa mga lugar na hindi nangangailangan ng mga bayarin sa pagpasok sa tuwing pupunta siya sa mga paglalakbay. Pagkatapos ng lahat, upang makapasok sa tulad ng mga high-end na lugar, ang isa ay kakailanganin munang magkaroon ng hindi bababa sa ilang uri ng mga koneksyon o pera tulad niya, tama ba? Narinig ang puna nito, napailing lang si Gerald na may mapait na ngiti sa labi. Parang may mga lugar na mapupuntahan mo na hindi ko mapuntahan. Kahit na malinaw na tinitingnan siya ni Maya, ayaw sabihin ni Gerald. Hindi lang siya mapakali sa kanya. Maliban kay Vincy, na tumigil upang makipag-usap kay Gerald sa isang maikling sandali, walang ibang nagsalita sa kanya. Sa paglaon, si Leonard na ang kumuha kay Vinby palayo kay Gerald na sinabihan siyang huwag ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa kanya. Hindi nagtagal bago dumating ang pangkat ng 5 sa entertainment center ng magandang lugar. Nalulugod akong makilala kayo, mga kababaihan at Ginoo. Mangyaring ipakita ang iyong mga VIP card, sabi ng isang kawani na nakatayo sa pasukan. Ang ilang iba pang mga kawani ay nakatayo din doon, bawat isa ay naghihintay sa ibang mga customer na maghatid. Heto na, lahat tayo ay nagkasama dito. Sabi ni Jameer habang kumukuha ng card at ipinakita ito sa waiter. Ayos lang. Sa ganitong paraan mangyaring magalang na sinabi ng kawani. Ang entertainment center na ito ay partikular na naitatag upang ma-target ang mga mayayamang negosyante at sikat na tao, na ipinaliwanag kung bakit kinakailangan ang VIP card. Gayunpaman, ang target na madla sa isang tabi, ang sentro ay bukas din sa pamamasyal, na nangangahulugang hindi lahat ay nangangailangan ng isang VIP card upang makapasok. Pagpasok sa lugar, maya-maya ay natagpuan ni Maya ang kanyang sarili na naaakit sa napakagandang tanawin. Wow! Napakaganda ng lahat. Sabi ni Maya na medyo excited. Ang inaent ay lumingon siya subalit agad siyang natigilan. Ano ba? Napasok ba talaga niya ang lugar na ito kasama tayo? Panipi. Kabanata 671. Ito ang sinabi ni Maya nang makita niya na si Gerald ay pumasok din sa high-end entertainment center. Si Gerald mismo ay simpleng naglalakad, naisip ang sarili niyang negosyo bago lumingon kay Maya matapos marinig ang sigaw nito. Taliwas kay Maya, kalmado siya tulad ng isang pipino. Gayunpaman, wala si Maya sa alinman sa mga ito. Sa kanya, maaaring nakapasok lamang si Gerald dahil sa pagsunod nito sa kanila habang ipinapakita ni Jameer sa staff ang kanyang VIP card kanina. Dapat ay pinayagan siya ng tauhan noon na iniisip na siya ay bahagi ng kanilang grupo. Ang pagkakita kay Gerald sa ganoong lugar na simpleng ginawa kay Maya ay hindi komportable. Hoy, Gerald, bakit nandito ka rin? Sino nga ba ang pumayag sa iyo dito? Galit na sabi ni Maya. Narinig ang tanong ni Maya at natigilan si Gerald. Sino ang pumapasok sa akin?
Maaari akong dumating at umalis ayon sa aking kagustuhan dahil naabisuhan ang mga tauhan na sumama ako kay Barry. Alikes na magkaroon ako ng libreng pag-access sa lugar na ito. In all honesty, dumadaan lang si Gerald sa entertainment center dahil kailangan niya. Pagkatapos ng lahat, ito lamang ang paraan para makarating siya sa maliliit na manor sa tuktok ng bundok, sa itaas ng entertainment center, kung saan naghihintay pa rin sina Barry at Keita. Damn it, wala ka ba namang hiya? Hindi mo ba alam na maliban kung sumusunod ka sa isang paglilibot, kailangan mo ng isang VIP card upang makapasok sa lugar na ito? Hindi lamang ang sinumang maaaring makapasok ayon sa gusto nila. Dagdag ni Maya, malinaw na napuno ng paghamak ang kanyang boses. May kamalayan ako dyan. Sagot ni Gerald sabay tango. Fucking hell. Dahil alam mo na ang tungkol doon, paano mo lamang kami susundan dito pagkatapos na ipakita ni Jameer ang kanyang VIP card? Hindi ka basta-basta makakapasok sa lugar na ito kasama kami. Sagot ni Maya. Habang hindi niya talaga kinamuhian si Gerald dati, lubos pa rin siyang minura ni Maya. Gayunpaman, pagkatapos ng mga kaganapan ngayon, nagsisimula na siyang galit sa kanya ng bahagya. Nay, hindi ka pa niyaya ni Jameer. Tanging sina Warren, Vinci, Leonard, at ako ang dapat na pupunta rito upang masiyahan sa sarili. Gaano ka manggahas na isaalang-alang ang paglusot sa amin? Ano ang iisipin ni Jameer tungkol dito? Kung tutuusin, alam niya na kayo ni Vinci, Leonard, at ako ang iyong mga kamag-aral sa high school. Gaano ka hindi nakakahiya? Kung napasok ka sa ibang lugar sa amin nang wala si Jameer, hindi ko ito alintana. Impyerno, malamang na naaprobahan ko ito hanggat handa kang palawakin ang iyong mga patutunguhan. Ngunit iba ito. Ano ang iisipin ni Jameer tungkol sa kami ni Vinci ngayon? Ang lahat ng mga saloobing ito ay mas nagpahiya kay Maya kaysa dati. Hindi man ako lumusot sa lugar na ito. Sagot ni Gerald na walang magawa. Alam niya kung gaano ang pagtingin ng mababa sa kanya ni Maya noon. Upang isipin na maaari itong talagang maging mas masahol pa. Gayunpaman, hindi rin siya nagsisinungaling. Hindi talaga siya sumingit. Paano mo masasabi iyan sa puntong ito? Kung hindi ka lumusot, mayroon kang isang VIP card. Galit na sabi ni Maya. Well, hindi, sagot ni Gerald. Kung sa bagay, hindi naman talaga niya kailangan ng isa upang makapasok. Tapos bakit ka pa nagsisinungaling? Pumasok ka sa lugar na ito ngunit ayaw mo pa ring aminin. Sa totoo lang hindi ako nakaimik ngayon. Sigaw ni Maya, galit na tinatapakan pa niya ang paa niya ngayon. Kung hindi dahil sa kamalayan ng kanyang katayuan bilang isang pulis, nasipa na niya si Gerald kahit 2 beses na ngayon. Ano pa, maraming iba pang kagalang-galang na mga tao na naglalakad din sa entertainment center noong panahong iyon ay tila nahahanap ang tanawin na mas nakakatawa. Napagtanto ito na pinaramdam ni Maya at ng iba ang matinding kahihiyan. Sinusubukang pahusayin ang sitwasyon, sinabi ni Vinci pagkatapos, mabuti na Maya. Huwag makipag-usap kay Gerald sa ganoong paraan. Tandaan, dati pa rin kaming magkaklase. Gayon din, Jameer, sana hindi mo masyadong isipin ito. Kakapasok lang siguro ni Gerald sa amin para magsaya. Wala talaga akong pakialam. Sagot ni Jameer habang umiling-iling habang tumawa ng bahagyang mapait. Manalo ka. Ang swerte mo talaga ni Jameer. Kung hindi man, mailabas ka agad namin ka dito. Diyos, parang inis na nakikita ko siyang ganito. Ungol ni Maya habang tinatapakan pa ng ilang beses ang paa bago tuluyang tumalikod upang maglakad palayo. Nakatingi lang si Vinci kay Gerald kaysa nakakaawa. Kung sa bagay, lahat ng sinabi sa kanya ni Maya ay pantay na hindi kanais-nais at nakasasakit. Kabanata 672. Sigurado akong alam mo kung gaano prangka ang isang tao na si Maya, Gerald. Kung sa bagay, naging ganoon siya kahit na noong siya pa ang ating kapitan. Ganito lang siya kaya huwag mo sanang isipin ang sinabi niya. Aliw ni Vinci. Well, sige. Sagot ni Gerald, sinilip si Maya sabay talikod kay Vinci. Dahil si Vinci lang ang nagtrato sa kanya ng mabuti, pinili niyang sundin ang payo nito. Bukod kung nais talaga niyang mapahiya si Maya, magagawa niya ito anumang oras na gusto niya. Gayunpaman, naramdaman niya na iyon ay magiging parang bata sa kanya kaya't pinipigilan niya ang paggawa nito. Si Gerald ay hindi karaniwang magkakaroon ng mga pagtatalo sa mga batang babae na katulad niya. Inaasahan kong ibig mong sabihin kung ano ang iyong sinabi. Pinag-uusapan kung alin kung hindi ka masyadong abala, tumambay tayo sa isang maikling sandali at makibalita sa bawat isa. Matapos ang pagtatapos mula sa high school, tinanong ko tungkol sa iyo at nalaman na tinanggap ka sa Mayberry University. Sinabi ko sa iyo na magagawa mo ito noon. Sabi ni Vinci. Bumalik sa high school kahit na hindi niya talaga ito sinabi, medyo hinahangaan ni Vinci si Gerald. Pagkatapos ng lahat, palaging nag-aaral si Gerald at bilang isang resulta, ang kanyang mga resulta ay nangunguna.
Ano pa, alam din niya na siya ang uri ng tao na palaging magtiyaga hanggang sa wakas, hindi alintana ang gawaing nasa kamay. Minsan, silang dalawa na nakikipagkompetensya bilang isang maliit na koponan, ay natapos na maging kampyon sa isa sa maraming mga kompetisyon na kanilang lumahok. Noon, si Vinci ay labis na nasasabik mula nang hawakan niya ang kamay ni Gerald habang tumatanggap ng parangal. Kung tutuusin, diretsahan siyang nagkaroon ng bahagyang damdamin para kay Gerald noon. Sa totoo lang nais niyang makita si Gerald na sa wakas makuha ang kanyang sandali at tumaas sa lahat. Gayunpaman, ang sandaling iyon ay hindi kailanman dumating. Bilang isang resulta, ang kanyang damdamin para sa kanya ay panandalian din. Sa huli, si Gerald ay mahirap na mahirap. Bagaman nagpatuloy siya sa pagtrato ng maayos kay Gerald, hindi na niya sinubukan na makuha ang kanyang pagmamahal. Ito ay hindi tulad ng kung siya ay tumingin mababa sa kanya o anumang bagay. Paimpel niyang pinanatili ang isang hindi pag-aanong pag-iisip na isip. Sa paglalagay nito ng diretsahan, nais niya ang isang mas magiting na tao na maging katuwang niya sa buhay. Gayunpaman si Gerald ay ayaw sumama sa kanya dahil lang sa ayaw niyang makitungo kay Maya ng higit pa kaysa sa kailangan niya. Habang siya ay matapat na nais na tanggihan ang mungkahi ni Vinci doon mismo at pagkatapos, tila nais ni Vinci na magkaroon ng isang mahabang pakikipag-chat sa kanya mula sa sandaling sila ay muling nagkita noong nakaraang araw. Hindi niya talaga maitanggi na gusto niya ring makipag-chat kay Vinci. Kung tutuusin, napakatagal mula nang huli silang magkita. Ang pag-iisip tungkol dito ay naging mas mahirap para kay Gerald na tanggihan ang kanyang paanyaya. Dahil ang mga resulta ng Jade Pendant ay hindi mawawala hanggang sa medyo mas mahaba, kalaunan ay tumango si Gerald ng bahagya bilang tugon, hindi nais na biguan si Vinci. Vinci, ikaw. Sa sandaling iyon si Maya at ang iba pa ay nakaupo sa tabi ng isang mainit na bukal habang kumukuha ng litrato. Nang makita na isinama ni Vinci si Gerald, natigilan si Maya nang walang imak. Nalaman niyang kakaiba na gugustuhin ni Vinci ang isang tulad ni Gerald sa paligid. Aba, dahil nandito na rin siya, mag-chat lang tayo sama-sama. Ito ay kasing magandang pagkakataon na makahabol sa bawat isa. Sagot agad ni Vinci. Narinig iyon, medyo nag-fume si Maya bago lumingon upang tignan ang kabilang panig. Si Jameer mismo ay hindi makikipagtalo kay Gerald. Sa halip, lumingon siya sa parehong Warren at Maya bago sinabi, ano sa palagay mo? Hindi ba kamangha-mangha ang tanawin dito? Tiyak na may isang bagay ito. Sagot ni Maya. Salamat sa ngayon, Jameer. Alam mo, sa susunod na dumating ka sa Mayberry, kukuha ako sa aking ama na gamitin ang kanyang mga koneksyon upang payagan kaming makapasok sa Wayfair Mountain Entertainment upang magsaya. Ang ilan lang sa atin na magkakasama. Sabi ni Warren. Pinag-uusapan mo ba yung sa Mayberry? Iyon ang pinakamarangyang lugar doon. Dalhin ang aking salita na tiyak na nasiyahan ka kung pupunta ka doon, Jameer. Sa totoo lang kahit na isang tao mula sa Mayberry, hindi talaga ako nakatapak sa Wayfair Mountain Entertainment. Gayunpaman, marami akong naririnig tungkol dito. Hindi madaling pumasok kung ikaw ay isang random na walang tao. Dagdag ni Maya habang pinakakawala ang isang mabigat na buntong hininga. Ang paraang sinabi niya rito ng mas maaga, malinaw na mayroong ilang mga uri ng koneksyon ang ama ni Warren. Matapos marinig ang sinabi ni Maya, tinapik lang ni Warren ang sarili nitong dibdib bago sabihin, magiging 5 lang tayo. Ikaw, ako, Jameer, Vinci, at Leonard. Malinaw kung bakit sinasadya niyang banggitin ang 5 pangalan na iyon. Oh, ngayon kailangan kong makita ang Wayfair Mountain Entertainment para sa aking sarili noon. Siyempre ginagawa mo. Gayon din, ang sinumang nagnanais na pumasok sa lugar na iyon ay nangangailangan ng isang tiket sa pagpasok. Hindi ka basta-basta makakalusot sa lahat. Habang sinasabi niya iyon, bahagyang inilibot ni Maya ang kanyang mga mata sa direksyon ni Gerald. Ito ay malinaw na tulad ng araw na siya ay makang sa kanya. Ano pa ang masasabi ko rito? Hindi nila alam na ako ang nagmamay-ari ng lugar na iyon. Tumingin doon, hindi ba pamilyar ang batang babae na iyon? Diyos ko. Vinci, bilisan mo. Tumingin ka dyan. Sinabi ni Maya na wala sa asol habang nagsisimulang ituro ang tuwid sa isang batang babae na nakatayo sa tabi ng mainit na bukal. Kabanata 673. Hindi ba siya ang sikat na tanyag na tao, Uni Ames? Damn. To think na talagang mabangga natin siya dito. Bulalas ni Maya, malinaw na nagulat. Habang may kamalayan ako na ang tanawin ng lugar na ito ay paminsan-minsan na binibisita ng ilang mga kilalang tao na nais na magkaroon ng ilang kasiyahan pagkatapos na dumalo sa mga pag-aandar sa County Salford, hindi ko akalain na nakikita ang mga ganito kay-titing na artista tulad ng Yune dito. Sinabi ni Vinci, pantay na nagulat. Ang kanyang sorpresa ay ginagarantiyahan. Pagkatapos ng lahat, nag-aral na siya at nagtatagpa ng sarili niyang negosyo sa County Salford. May kaunti tungkol sa lugar na hindi niya alam. Agad na sumunod ang isang tawa.
Kung tama ang naalala ko, hindi ka talaga naging tipo ng pag-idolo sa mga kilalang tao, di ba Maya? Ang tanging pagbubukod sa panuntunang iyon ay Yuna. Sobrang hinahangaan mo siya noong high school na nag-paste ka pa ng mga poster ng Yuna sa tabi ng iyong kama. Narinig iyon, tumango si Maya bilang pagsang-ayon bago sabihin tama iyan. Gusto ko siya dahil sa disiplina niya sa sarili. Nakita ko na ang lahat ng kanyang trabaho at dinidisiplina ko pa rin ang aking sarili alinsunod sa kung paano niya ito ginagawa. Kaya, ano pa ang hinihintay mo? Tingnan, maraming tao ang lumalapit sa kanya upang makuha ang kanyang lagda. Magmadali tayo doon at kumuha ng isa para sa ating sarili. Tara na nating magkasama ang kanyang autograph. Sabi ni Vinci. Sa paghusga mula sa kanyang tono na nag-iisa, maliwanag na gusto din ni Vinci si Yuna. Mismong sina Jameer, Leonard, at Warren mismo ay hindi tatutol sa panukala ni Vinci sa lalong madaling panahon. Kung tutuusin, si Yuna ay katulad ng isang diyosa sa paningin ng publiko. Habang maraming mga batang babae ang nagkagusto sa kanya, mas maraming mga kalalakihan ang nakakita sa kanya bilang pag-ibig ng kanilang mga pangarap. Si Gerald mismo ay tagahanga ni Yuna. Pagkatapos ng lahat, ang tanyag na tao ay napakaganda at nagkaroon ng isang napakakaakit-akit na ugali. Gayunpaman, ang bagay na pinakaakit sa kanyang mga tagahanga ay kung paano siya bumaba sa lupa at palakaibigan siya. Kung tama ang naalala niya, nagtrabaho si Yuna sa ilalim ng isa sa mga kumpanya ng pelikula at telebisyon ng kapatid na babae ni Gerald sa Yanken. Sumama ka na ngayon, Gerald. Pumunta tayo snap ng ilang mga larawan kasama siya. Hindi araw-araw na nagagawa natin ito. Tumawag kay Vinci. Paimpal na tumango si Gerald, isang ngiti sa labi. Alam na alam niya na kung talagang gusto niyang magkaroon ng litrato kasama si Yuna, kailangan lang niyang tawagan siya. Hindi talaga kinakailangan na magmadali si Gerald upang makakuha ng gayong pagkakataon. Si Vinci mismo ay agad na nagsimulang mag-jogging papunta kay Yuna pagkatapos tumawag kay Gerald. Nang makita na wala na ang pansin niya sa kanya, ngayon o hindi kailanman para kay Gerald na tuluyang makalusot. Gayunpaman, sa oras na siya ay lumingon, nakita niya ang ilang mga sobrang bihis na batang babae na naglalakad palabas ng entertainment center. Nakapalibot sa kanila ang maraming mga tanod. Habang ang mga batang babae ay pantay na maganda, tila hindi sila mga kilalang tao. Mula sa maaaring ipalagay ni Gerald, sila ay ilang mga run-of-the-mill na mayamang mga binibining. Sa kabila nito, marami sa mga kalalakihan na una nang nagnanais na kumuha ng litrato kasama si Yuna ay nagyelo sa lugar kapag napansin nila ang mga batang babae. Ang ilan sa kanila ay malapit na ring mag-drool. Kahit si Gerald ay tila natigilan sandali. Gayunpaman, hindi ito dahil sa kanilang kagandahan. Sa halip, ito ay dahil sa napagkamala ni Gerald na pinuno ng pangkat o kahit papaano ay ipinapalagay niya na siya ang pinuno na si Keita. Kung kailangan niyang puntos kung gaano kalapit ang batang babae sa Keita, bibigyan ni Gerald ng solidong 7 sa 10. Pagdaan ng mga batang babae kay Gerald, tila napansin ng Keita clone na nakatitig sa kanya si Gerald. Bilang tugon, bigyan siya ng isang hitsura ng pagkasuklam bago umalis sa kanyang pangkat. Pareho silang magkamukha, napaisip si Gerald sa sarili. Kasunod sa kaisipang iyon, agad siyang nagsimulang maglakad patungo sa isang puntong panonood sa gilid ng bundok. Kahit na napansin niya ang grupo ng mga batang babae bago sila umalis, nagtaka muli si Gerald nang makita niya kung anong uri ng mga kotse ang kanilang sinasakyan. Upang bumaba ng bundok, isang malaking pangkat ng mga Rolls-Royce Phantom Extended na mga kotse ang inihanda para sa mga batang babae. Magkasama, ang mga kotse ay tumingin kamangha-manghang. Ang mga batang babae ay tiyak na pantay makapangyarihan at mayaman. Kumita ako ng napakalakas na halaga ngayon. Hindi ba masarap kung maraming mga kababaihan tulad ng kanilang sarili ang dumating dito sa hinaharap? Sinabi ng isang boses sa sandaling iyon bago tsak lang. Nakatingin sa kanyang tagiliran, nakita ni Gerald na ang boses ay nagmula sa isang mabilog, nasa katanghaliang lalaki na nakatingin din sa umaalis na pangkat ng mga sasakyan habang sabay na binibilang ang salansan ng pera sa kanyang kamay na masaya. Nakikita kung paano kumita ang lalaki ng hindi bababa sa ilang libong dolyar mula sa mga batang babae, ipinalagay ni Gerald na siya ay isang uri ng walang lisensyang gabay sa paglilibot. Sir, alam mo bang saang pamilya nagmula ang mayamang binibini? Tanong ni Gerald habang diretso sa point. Napansin kung gaano kagamit ang bihis ni Gerald pagkatapos ay iniskan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa bago sinabi, ahem. Paano ko malalaman, alam ko lang na ang kanilang pinuno ay mayaman at maimpluwensyahan. Habang sinabi niya iyon, nagpatuloy ang bilang ng lalaki sa pagbibilang ng kanyang pera. Kitang-kita ang pinapahiwatig niya kay Gerald. Pagkatapos ay kinuha ni Gerald ang 300 dolyar mula sa kanyang bulsa bago ibigay ito sa lalaki habang sinasabing, siguro may nalalaman ka pa tungkol sa kanila ngayon.
Masayang kinuha ng lalaki ang pera sa kamay ni Gerald bago sinabi para malinaw lang kami, hindi ako humingi ng anumang pera mula sa iyo. Kusa mong ibinigay ito sa akin. Alinmang paraan kung pinag-uusapan mo ang tungkol sa pinakamayamang binibini sa pangkat, 2 beses siyang pumunta dito. Sa kabila ng pagiging isang pro sa pagiging Mad Ulosh sa County Salford, nalulungkot akong sabihin na kahit na hindi ko alam kung saang pamilya siya nagmula. Ang alam ko lang ay siya ay maruming mayaman at napaka-impluwensya. Ang impormasyon tungkol sa kanya ay hindi madaling makarating kahit na direkta mong tinanong siya tungkol dito. Sa sandaling natapos ang kanyang pangungusap, ang tao pagkatapos ay mabilis na tumakbo. Kabanata 674. Fuck. Naiwan si Gerald na walang imak matapos itong makita. Alam na alam niya na ang nasa katanghaliang lalaki ay nagsisinungaling. Tiyak na maraming nalalaman ang lalaki tungkol sa dalaga. Still, that girl really resembled Keita. Pwede ba siyang maging susi sa isa sa mga pahiwatig? Tulad ng pagtakbo ni Gerald na habulin ang matambok na tao upang higit pang tanungin siya tungkol dito, isang biglaang pag-ingay ang maririnig na paparating sa isang lugar malapit sa lugar ng mainit na bukal. Lumayo ka na. Narito na si G. Linton. Tumabi kayong lahat. Narinig iyon, lumingon si Gerald upang makita ang ilang mga tanod na nililinis ang karamihan na nagsisikap ding kumuha ng litrato kasama si Yuna. Hindi nagtagal bago ang isang mayaman na tagapagmana ay sumunod sa pansin ng pansin, naglalakad papunta kay Yuna na ang 2 kamay ay nasa kanyang bulsa. Nang makita ng mga lokal kung sino ang dumating, agad silang umatras sa gilid. Si Maya mismo na naghintay ng mahabang panahon upang kumuha ng litrato kasama si Yuna, ay magpapalitrato lamang sa kanya nang may isang bodyguard na kumatok sa kanya, na pinapunta sa lupa ang telepono ni Maya. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Nag-aalalang tanong ni Maya. Anong gagawin natin? Anong ginagawa mo? May nais talakayin si G. Linton kay Yuna. Ngayon mag-scram. Galit na sagot ni bodyguard. Maya, dito na. Mabilis. Tinawag si Jameer na nakatabi kasama ang pangunahing karamihan ng tao, ang kanyang mukha ay kasalukuyang mapatla bilang isang sheet. Habang kakilala lang niya kay Maya ng maikling panahon, alam niya na si Maya ay isang taong may maikling fuse. Upang maiwasan siyang gumawa ng kahit anong kalokohan, kaagad siyang sumugod upang hilahin din siya sa tagiliran. Ano ang malaking ideya? Tanong ni Maya, malamig ang ekspresyon nito. Yung lalaking dyan. Iyon si G. Linton kung hindi ay kilala rin bilang Yoav Linton. Siya ang batang Panginoon ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa County Salford. Tila mayroong isang uri ng baka sa pagitan nila ni Yuna kaya mas makabubuti sa amin na huwag makialam sa kanilang mga gawain. Mabilis na sagot ni Jameer. Narinig ni Gerald na kara-rating lang sa eksena ang sinabi ni Jameer. Kaya tila ang taong Yoav na ito ay tila isang mayabang at walang awa na tao. Ano ang plano mong gawin? Sinabi ng isang lalaki na tila ahente ni Yuna habang siya ay umusad sa sandaling nakikita niya ang mga gwardya ni Yoav na lumilikha. Mula sa kung ano ang maaaring tipunin ni Gerald matapos marinig ang kanilang talakayan ng ilang sandali, inanyayahan ng kumpanya ng Yoav si Yuna na maging tagapagsalita para sa kanila sa nakaraan. Gayunpaman, tinanggihan niya ang kanilang alok noon. Dahil si Yuna ay kasalukuyang tagapagsalita ng kanyang karibal na kumpanya, mukhang si Yoav ay lumago tungkol dito. Gayunpaman, hindi natapos ang mga komplikasyon ng insidente. Habang si Yuna ay patungo sa County Salford sa oras na ito, ang kanyang landas ay nablock ng maraming mga kotse. Mahalaga, sinusubukan ng mga tauhan ni Yoav na pilitin siyang bumaba mula sa pagiging isang tagapagsalita para sa kanilang karibal. Gayunpaman, naninigas si Yuna sa kanyang pangwakas na desisyon. Ang lahat ng ito sa huli ay humantong sa mga kaganapan sa ngayon. Si Yoav mismo ay maliwanag na kasing lakas at maimpluwensyang inilarawan ni Jameer. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang isang malaking pangkat na mga tao ay kasalukuyang nagmamasid sa sitwasyon, wala sa kanila ang naglakas loob na kunan ng litrato ang eksena. Nasabi ko na ito, at uulitin ko ito. Hindi ko ito gagawin. Matigas na sagot ni Yuna. Ikaw fucking asong babae. Huwag mo akong sisihin sa pagiging unalong tao noon. Nang masabi iyon, ang ilan sa mga tanod ay nagsimulang takutin ang pagtulak kay Yuna sa paligid. Nang makita ito, ang sariling mga tanod ni Yuna ay sumulong upang protektahan siya. Hindi nagtagal at sumiklab ang hidwaan na nagreresulta sa mga tanod mula sa parehong partido na nakikipaglaban sa bawat isa. Tulad ng ilang mga batang babae ay nagsimulang sumisigaw sa takot, simpleng sinabi ni Maya, ano ang mga ganid? Nasa sandaling iyon nang makita niya si Yoav na umaabot sa kamay upang hawakan ang buhok ni Yuna. Nang makita iyon, kaagad na ginawa ito ni Maya, dali-daling hinayla si Yuna sa tagiliran.
Bilang isang resulta, si Yoav na una nang nagplano sa paghawak sa buhok ni Yuna upang mapanatili ang kanyang balanse, sa lalong madaling panahon ay natagpuan niya ang kanyang sarili na nauhulog ng direkta sa konkretong sahig. Dahil sa pagiging mayabang na tao, inakala niya na isang kamay lang ang kailangan niya upang yankin siya patungo sa kanya, kaya naman nasa kamay niya ang kanyang kaliwang kamay. Napatunayan na iyon ay isang malinaw na pagkakamali dahil hindi niya nagawang masira ang kanyang pagkahulog gamit ang isang libreng kamay lamang. Nagsimulang damyugo ang ulo ni Yoav sa sandaling tumama ang kanyang noo sa lupa. MJ Linton. Sigaw ng lahat ng kanyang mga bantay ng sabay, lahat ng mga ito ay pantay na kinikilabutan sa tunog. Kabanata 675. Kanina pa binulag ng galit si Yoav. Upang mapatunayan ang kanyang pangingibabaw, isinuksok niya ang isang kamay sa kanyang bulsa, upang lamang mapatunayan kay Yuna na maaari niyang turuan siya ng isang aralin ng hindi na kinakailangang gamitin ang pareho niyang mga kamay. Nagulat siya, hindi lamang nakatakas si Yuna sa kanyang hawak na hindi nasaktan, siya ay sa oras na iyon na dumudugo sa noo niya. Ang kanyang mga bodyguard ay pawang naparalisa sa takot nang makita nila ito, at maging ang mga gwardya ni Yuna ay nagyelo sa lugar. Si Yuna mismo ay ganap na namumutla. Isang madugong eksena ito, at nasa County Sulphur din sila. Tiyak na mahirap sabihin kung ano ang susunod na mangyayari. Huwag mong hayaang makatakas ang babaeng iyon. Siya ang pumalo kay G. Linton. Sigaw ng isang tanod habang tinuturo si Maya. Ako, hindi ko siya binugbog. Sagot ni Maya, medyo nanginginig ang boses nito. Natigilan si Maya. Nais lamang niyang iwaksi ang sitwasyon na lumala pa. Gayunpaman, malinaw na ang mga bodyguard ni Yoav ay nakatingin sa kanya ngayon. Samantala, ang mga miyembro ng lugar ay dumating sa wakas matapos marinig ang mga reklamo tungkol sa hidwaan. Ang kanilang unang aksyon ay natural upang paghiwalayin ang karamihan. Kasabay nito, ilan sa mga kawani sa medisina ng lugar ay naipadala din upang gamutin at bendahe ang mga sugat ni Yoav. Kahit na ang mga tagapamahala ng magagandang lugar ay sumulong upang harapin ang mga resulta. Sa pagtatapos nito, hindi maraming tao ang nanatili sa lugar na iyon. Gerald at ang 5 iba pa, subalit, natural na kailangang manatili doon. Ginoo Linton, mangyaring payagan kaming ipadala sa iyo sa pribadong ward ng lugar na ito upang ipagpatuloy ang bendahe ng iyong mga sugat, sabi ng isa sa mga kawaning medikal. Mabuti, ngunit ang ilang mga tao dito ay hindi pinapayagan na umalis. Ungol ni Yoav sa isang galit na boses habang nakahawak siya sa kanyang gaanong nakabenda na ulo bago paalisin sa isang usungan. Hindi ko nga siya binugbog. Bakit hindi ako makaalis? Galit na sagot ni Maya. Ano ang isang mapagmataas na tao na si Yoav? Pagkatalikod na sana ni Maya para umalis, agad siyang napahinto. Miss, ikaw at ang iba pa ay kailangang maghintay pa dito ng kaunti. Mangyaring maunawaan na kung simpleng umalis ka lamang ng ganito, hindi kami makapagbibigay ng wastong paliwanag sa mga Linton. Sa ngayon, manatili ka lamang dito at makikita natin kung paano iikot ang mga bagay sa sandaling bumalik si G. Linton. Mapapatunayan ko ito. Hindi niya ito binugbog. Paimpel niya akong hinayla sa gilid, paliwanag ni Yuna habang nakatingin kay Maya bago tumango ng bahagya, pasasalamat na panandali ang nasasalamin sa kanyang mga mata. Miss James, mangyaring subukang unawain ang aming sitwasyon. Bagaman tiyak na hahakbang tayo upang maiwasan ang maraming pag-aaway, kailangan muna nating makita kung ano ang reaksyon ng mga Linton bago malutas ang issue. Sagot ng manager sa pagbitiw sa tungkulin. Habang totoo na ang kaganapan ay naganap sa magandang lugar kahit na ang tagapamahala ay hindi kayang harapin ang gayong issue. Si Jameer mismo ay naghiwalay ng malamig na pawis sa buong panahong ito. Kung naalala ko ng tama, si Yoav ay hindi kailanman nagdusa ng anumang pagkalugi dati kahit na noong bata pa siya. Ngayon na ang kanyang ulo ay nasugatan at matatag siyang naniniwala na si Maya ang naging sanhi nito, dahil kasama ko si Maya ngayon, tiyak na maa-target din ako. Talagang sigurado si Jameer na ang kanyang pamilya ay wala kumpara sa mga Linton. Walang paraan na makakabawi sila kung talagang nagdamdam si Yoav kay Jameer. Sa takot sa pinakapangit, tinawag niya agad ang kanyang ama na nauutal sa buong oras. Tulad ng para kay Vinci, hindi niya kailanman natagpuan ang kanyang sarili na nakaharap sa gayong kahirapan. Takot na takot siya ngayon na walang babala na luha siya. Gayunpaman, naiintindihan ang kanyang reaksyon. Kung tutuusin, siya ay isang batang babae na katatapos lamang at nagsimulang gumawa ng sarili niyang negosyo. Hindi pa siya nakikipag-ugnay sa malalaking pag-shot tulad ng Lintons na lalong nagpalakas ng kanyang takot. Kahit si Leonard ay kinilabutan sa puntong halos lumuluha. Pinipigilan ang luha niya, tumawag din siya sa kanyang ama upang humingi ng payo. Lahat kayo ay hindi dapat matakot. Kung sa bagay, wala ka talagang ginawa. Tutulungan kita na magsisi. Sinabi ni Yuna, nakikita kung gaano sila takot.
Napansin ng tanyag na tao na lahat sila ay nasa 20s at inisip na karamihan sa kanila ay nagtapos lamang sa unibersidad. Sa kabila ng alam na nakikipag-usap siya sa isang malaking pagbaril, humakbang pa rin si Maya upang maiwasan na masaktan si Yuna. Paano kaya natiis ni Yuna na makita siya at ang kanyang pangkat na may kasalanan sa kanya? Tikas lamang sa kanya na nais na kalmayan sila. Habang totoo na alam ni Yuna na walang nagawang mali si Maya, ang kalmado niyang panlabas ay naiiba sa unti-unting lumalaking takot sa kanyang isipan sa mga sandaling iyon. Siya rin ay matapat na bahagyang natakot habang nagpatuloy sa pag-iisip kung paano haharapin ang sitwasyon. Makalipas ang ilang sandali, nakipag-ugnay si Yuna sa kanyang kumpanya bago ay talye ang lahat ng nangyari sa kanila. Nakikita ko, napakahusay. Makalipas ang ilang sandali na pag-uusap, naging malungkot ang ekspresyon ni Yuna. Paano ito, Yuna? Tanong ni Maya sa medyo nag-aalalang tono. Kabanata 676. Pinalibutan agad ng grupo ni Maya si Yuna. Si Yuna mismo ang umiling habang siya ay sabik na ipinaliwanag kahit na ang mga tao sa aking kumpanya ay balisa rin ngayon. Sa ngayon, nag-iisip pa rin sila ng mga paraan upang malutas ang issue. Nakipag-ugnay pa sila kay G-Zatter. Gayunpaman, dahil nagtamo ng tunay na pinsala si Yoav sa oras na ito, nag-alala ang aking kumpanya na kahit na si G-Zatter ay hindi magagawang hawakan ang sitwasyon ng maayos. Ano pa, ako ay isang simpleng tanyag na tao kaya tiyak na hindi siya magkakaroon ng pagkalaga sa mga linten dahil lamang sa akin. Habang totoo na si Yoav ang unang nagpukaw ng hidwaan, ang katotohanan na siya lang ang nasaktan ng nagpapalubha sa lahat. Kung hindi lang nasaktan si Yoav, madali sanang malutas ni Barry ang issue. Sobrang komplikado ang lahat ngayon dahil sa pinsala na kanyang natamo. Hindi nila masabi kay Barry na guluhin ang mga Crawfords alinman sapagkat iyon ay halos katumbas sa kanilang pagbitiw sa kanilang mga trabaho doon at pagkatapos. Wala lamang isang walang sapat na hanggal upang subukang masisi ang para sa isang pangunahing issue, lalo na't nagsasama lamang ito ng isang solong kilalang tao at ilan sa kanyang mga tagahanga. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Vinci, naiiyak pa rin. Manatiling kalmado tayo sa ngayon. Susubukan kong gamitin ang aking sariling mga koneksyon upang matulungan ang sitwasyon. Kanino ako dapat humingi ng tulong, Lila? Nilainggan siya ng ahente ni Yuna matapos marinig ang pagtawag sa kanyang pangalan. Pagkatapos ng isang maikling pag-post, sinabi ni Lila, kalimutan natin ang tungkol sa entertainment center sa ngayon. Sa ngayon, nasa isip ko ang isang solong tao. Hanggat maaari nating makuha siya upang tulungan kami, marahil ay maayos tayo sa huli. Ano pa, ang kailangan lang niyang gawin ay sabihin ang ilang mga bagay para sa amin. Ituloy mo. Sino ito? Tanong ni Yuna. Naaalala mo noong may nagtanong sa iyo para sa iyong impormasyon sa pakikipag-ugnay sa iyong palabas noong isang araw? G.E.O. Holden. Kung naaalala ko ng tama, noong nag-organisa siya ng isang malaking pagdiriwang na dinaluhan mo, hindi ba niya sinabi na maaari mong tanungin siya para sa tulong sakaling may mangyari? Yol Holden. Ang sobrang mayamang taong iyon mula sa Surges City. Iyon Yol. Malinaw na narinig ni Maya at ng iba pa ang tungkol kay Yol dati. Habang nagulat sila habang nakatingin sa isa't isa, sabay silang tuwang-tuwa. Kung talagang pinahiram sila ni G. Holden ng isang kamay sa ito, ang buong sitwasyon ay magiging mas madali upang harapin. Iyon lamang ang pagpipilian na mayroon kami na nakikita ko sa ngayon. Alam mo, si G. Holden ay may alam ng maraming mga mayamang tagapagmana. Kahit na ang engranding partido na nabanggit ko kanina ay hinanda ni G. Holden para sa isang misteryosong mayaman na mana. Maaari kong ligtas na sabihin na mayroon siyang patas na bahagi ng mga trick at koneksyon sa kanyang manggas. Kung magagawa naming tulungan siyang tulungan kami, hinuhulaan ko na ang sitwasyon ay malulutas sa pamamagitan lamang ng isang simpleng tawag sa telepono. Sige, susubukan ko. Sagot ni Yuna, medyo tumanggo habang sinisimulan ang pagdayal sa numero ni Yol. Matapos ang isang maikling sandali, kinuha ni Yol ang telepono. Habang siya ay nagulat na siya ay tumawag sa kanyang tumawag ng napakabilis, hindi siya nag-aksaya ng oras sa pagdetalye ng mga ins at out ng insidente. Ilang sandali pa ay tinapos na ni Yuna ang tawag na may ngiti sa labi. Mabuti na ang lahat ngayon. Sinabi sa akin ni G. Holden na gagamitin niya ang kanyang mga koneksyon upang matulungan kaming malutas ang isyong ito. Narinig iyon si Maya at ang iba pa ay natuwa. Lalo na ito para kay Maya dahil ang kanyang pangunahing dahilan sa pagiging sa County Salford ay upang sumailalim sa isang lihim na misyon. Nag-alala siya na ang lahat ng uri ng mga isyo ay lilito upang hadlangan ang kanyang misyon bago sumang-ayon si G. Holden na umalis. Habang hinihintay nila ang susunod na tawag ni G. Holden, si Maya at ang iba pa ay nakatayo sa paligid ni Yuna na naglalarawan sa mga kaganapan ng partido na dati nang na-host ni G. Holden.
Dahil ito ang kanilang kauna-unahang pagkakataon na napag-uusapan ng labis sa isang tanyag na tao na kanilang inidolo lahat, natural sa kanilang lahat na maging nasa sabik. Sa kabilang banda, si Gerald ay medyo hindi mapalagay na nandoon lang. Kanina pa siya nakahanda na ipahiram kay Maya at sa iba pa kung sila ay talagang nasa isang patay na. Pagkatapos ng lahat, si Yuna ay pan-technical din na kanyang sakop. Kahit na wala si Yuna sa equation, hindi sana siya nakatayo doon na walang ginagawa kung alam niyang nasa problema sila. Matapos marinig na handa si Yol na tulungan sila, alam ni Gerald na hindi na niya kailangan pang lumipat. Gayunpaman, hindi nagtagal matapos ang tawag ni Yuna nang makatanggap si Gerald ng isang line message mula kay Yol. Haha, may kailangan ako ng tulong mo sa kapatid, ano? Nang mabasa ang kanyang mensahe, hindi mapigilan ni Gerald na mapangiti ng mapait. Nahulaan niya kung ano iyon. Gayunpaman, nagkunwari siyang walang alam tungkol sa sitwasyon at nagpatuloy na tanungin si Yol tungkol sa kung anong uri ng tulong ang kailangan niya. Tulad ng inaasahan, nais ni Yol na makipag-ugnay kay Gerald kay Zack upang magamit ni Zack ang kanyang sariling mga koneksyon upang hawakan ang mga linten. Si Yol mismo ay nagustuhan na humingi ng tulong kay Zack dahil hindi niya mas gusto na humingi ng tulong sa kanyang ama sa tuwing siya ay nakaharap sa problema. Gayunpaman, pagkatapos humingi ng tulong kay Zack sa maraming okasyon, maging si Yol ay nahihiya na humingi ng tulong sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit humihingi ngayon ng tulong si Yol kay Gerald. Eh di sige, sagot ni Gerald, mapait pa rin ang ngiti niya. Hindi nagtagal, idinetalye niya ang buong pangyayari kay Zack at sinimulan agad itong gawin ni Zack. Makalipas ang kalahating oras, nag-alala si Yuna na halos magpadala na siya ng mensahe kay Yol upang tanungin siya tungkol sa sitwasyon. Bago niya mahit ang send button, nakita nilang lahat ang manager ng lugar na tumatakbo papunta sa kanila. Miss James, inabisuhan lang kami ni Jilinta na ang buong isyo ay nalutas na. Kalilimutan na niya ang tungkol sa nangyari ngayon kaya maaari kayong lahat umalis ngayon. Relay ang manager. Sige na nga. Salamat manager, sagot ni Yuna bago umungol ng mahabang hininga. Si Maya at ang iba naman simpleng nagkatinginan sa isa't isa. Gaano kahanga-hanga si J. Holden? Kabanata 677. Maraming salamat sa pagharap sa sitwasyon, Yuna. Alam mo talaga ang maraming tao. Tuwang-tuwa na sabi ni Maya. Bakit mo nga ba ako pinapasalamatan? Dapat ako ang nagpapasalamat sa inyong lahat. Habang nais kong hindi bababa sa paggamot sa iyo at sa iyong mga kaibigan sa isang tamang pagkain para sa pagtulong sa akin, masakit sa akin na sabihin na kailangan kong bumalik sa kumpanya kaagad. Paano naman narito ang aking numero? Kung nagkakaroon ka ng anumang problema sa hinaharap ko, huwag mag-atubiling ay ring ako. Malinaw na nararamdaman pa rin ni Yuna ang pasasalamat kay Maya sa pagtahak upang iligtas siya kanina. Dahil alam din niya na si Maya ay isang taos-pusong tagahanga niya, makatuwiran para kay Yuna na maging partikular na mag-alala sa kanya. Matapos iwan ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnay kay Maya, umalis siya sa eksena. Super naiinggit ako sa iyo Maya. Upang isipin na talagang makakakuha ka ng magagaling na aklat ni Yuna. Sabi ni Vinci kaagad na umalis si Yuna. Hindi ito kamangha-mangha. Alinmang paraan, umalis muna tayo. Nakakahiya kung hindi sinasadya nating mabangga ulit ang mga taong iyon sa paglaon. Habang hindi malinaw na ipinakita ito ni Maya, siya ay higit na masaya. Gayunpaman, dahil totoo na wala sa iba pa ang nasa mood na mag-enjoy sa kanilang sarili, ang desisyon na umalis ay sumang-ayon. Bago umalis, gayunpaman, lumingon si Maya kay Gerald. Umalis muna kayo. Manatili ako rito. Sinabi ni Gerald, iniisip na nagpapahiwatig si Maya na umalis na siya sa kanila. Manalo ka. Totoo bang ipinapalagay mo na nais kong umalis ka kasama kami? Hindi, Gerald, simpleng lumingon ako sa iyo upang sabihin sa iyo ang isang bagay. Sa nakaraan, wala kang ibang pupuntahan para sa iyo bukod sa iyong average na mga resulta sa akademya. Kahit papaano mayroon ka pa rin. Gayon paman, ako ay may tunay na dahilan upang tuluyang magmura sa iyo. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang uri ng basura na lilito lamang kung ang mga mabubuting bagay ay naroroon. Ngunit kapag nangyari ang masamang bagay, tahimik ka lang natatayo sa gilid. Talagang naiinis ka sa akin, alam mo. Inisya ni Maya na may zero filter sa kanyang mga salita. Huwag sabihin ang ganyang mga bagay kay Gerald. Lahat ay takot na walang kabuluhan kanina. Sagot ni Vinci. Sa katunayan, hindi ko ito tatanggihan, ngunit paano siya nakakilos ng napakabilis noong una siyang sumunod sa amin ng mas maaga. Hindi pinapansin niyon, marahil ang iba sa iyo ay hindi ito namalayan, ngunit nakita ko si Gerald na sneakily na lumilipat sa gilid kanina. Ang anak na iyon ng baril ay tiyak na nagsisikap na makalusot kung ang mga bagay ay hindi maayos. Nakita ko ito sa aking sariling mga mata, alam mo. Hindi mo ba simpleng nahanap na nakakainis iyon? Galit na ungol ni Maya.
Ang sinabi ni Maya ay hindi maaaring maging malayo sa katotohanan. Ang ipinapalagay niya na sinusubukan niyang makalusot ay simpleng paglipat niya sa gilid upang maipadala kay Zack ang mensahe sa linya kanina. Malinaw sa araw na hindi ito naiintindihan ni Maya. Gayunman nanahimik lang si Gerald. Wala siyang kailangang ipaliwanag sa kanya. Kain na lang tayo sa isang lugar, Maya. Huwag sayangin ang iyong lakas sa pagsubok na kausapin siya, sabi ni Jameer sa oras na iyon. Narinig iyon, simpleng nagsimulang paghila palayo kay Leonard. Hindi sa anumang oras nag-iisa ulit si Gerald. Napabuntong hininga lang si Gerald sa isip niya bago tumawa ng mapait. Sa pagtingin sa kanyang cellphone, naisip niya sa sarili, napakaganda lang nito. Ang isipin na ang isang pagagalitan ang aking gantimpala sa pagtulong sa kanya. Gayunpaman, mabilis niyang hinayaan itong dumulas. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang mas mahahalagang bagay na haharapin. Mas nag-alala pa siya tungkol sa insidente patungkol kay Keita. Sa pamamagitan nito, dali-dali siyang nagsimulang umakyat sa natitirang bundok. Ginoo, Crawford. Tawag ng matanda mula kanina nang nakangiti nang makita si Gerald na papalapit. Ang matandang lalaki ay nagpunta sa pangalang Waze at siya ay isang master ng kaligrapya at anti-gang pagkolekta sa timog kanluran ng lalawigan ng Salford. Kaya, nagawa mo bang makilala ang mga pinagmulan ng piraso ng Jade, G? Waze. Tanong ni Gerald. Narinig ang kanyang tanong, tumango si G. Waze, bago sinabi, talagang mayroon ako. Habang totoo na nakilala ko ang pendant noong una ko itong nakita, kailangan ko pa rin ng kaunting oras upang maayos itong pag-aralan upang maging ganap na sigurado. Ngayon, sigurado ako nang walang pag-aalinlangan na ang tukoy na uri ng pendant na ito sa Jade ay maaari lamang mabibilang sa pamilyang Fenderson sa County Salford. Alam kong tiyak dahil ang bawat angka ng pamilyang Fenderson ay nagmamayari ng katulad na pendant ng Jade. Ang isa pang kagiliw-giliw na bagay tungkol sa ganitong uri ng Jade pendant ay nanahahati sa 3 antas. Dahil ang partikular na pendant na ito ay na-top rate, maipapalagay ko na ang may-ari nito na si Zara Fenderson, isang direktang inapo ng pamilyang Fenderson. Ang pamilya Fenderson. Habang iniimbestigahan ko ang maraming malalaking pamilya dito, ni hindi ko naranasan ang pangalang Fenderson. Sabi ni Gerald habang tumango ito. Pasimpleng ngumisi si G. Waze nang marinig iyon. Hindi kita sisihin sa hindi mo pag-alam tungkol sa kanila, G. Crawford. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Fenderson ay nahiga ng mahigit sa ilang mga dekada ngayon. Napakahusay nilang gawin ito na halos walang anumang balita tungkol sa pamilya na magagamit sa publiko sa lahat. Noong nakaraan, ang pamilya ay itinuturing na medyo malakas at maimpluwensyang hindi lamang sa County Salford, kundi pati na rin sa natitirang Weston. Gayunpaman sa isang gabi lamang, lahat ng mga balita tungkol sa pamilya ay tumigil sa pagkakaroon. Dahil sa kakulangan ng balita mula sa Fendersons, wala nang nagsasalita tungkol sa kanilang pamilya. Panipi. Kabanata 678. Ganun ba? Narinig iyon, kapwa nasiyahan sina Gerald at Keita. Si Barry mismo ay nakasimangot habang sinasabi, nabanggit mo na sa kabila ng pagiging isang malakas na pamilya, lahat ng mga balita patungkol sa kanila ay nawala sa isang solong gabi, tama. Nagtataka ako kung anong matinding pagbabago ang nangyari noon. Maaaring malugi na lang ang Fenderens. Iyon ay imposible. Kung tunay silang nalugi, paano nila pinatahimik ang mga reporter mula sa pag-uulat tungkol sa insidente? Sagot ni Gerald habang umiling. Umiti si G. Waze matapos marinig ang sasabihin ni Gerald. Ginoo, karapatan ni Crawford. Para sa mga mula sa mas matandang henerasyon na tulad ko, naniniwala kami na ang pamilya Fenderson ay hindi talaga nahulog sa pagkalugi. Sa halip, naiisip namin na sumailalim sila sa eksaktong kabaligtaran nito. Sa halip na malugi, ang pamilya sa halip ay lumakas sa kapangyarihan o hindi bababa sa iyon ang ipinapalagay namin. Anuman, ang pamilya ay hindi kailanman umalis sa lalawigan ng Salford at nanatili pa rin sila dito hanggang ngayon. Ang ilan ay nagteorya pa na marami sa mga pag-aari na kabilang sa malalaking pamilya sa lalawigan ng Salford ay nakasalalay sa mga Fenderen. Gayunpaman, gaano man nila ito maimbestigahan, nabigo pa rin silang malaman ang anumang nauugnay sa teorya. Gaano kaiba? Bakit ang Fenderens ay panatilihin ang isang mababang profile para sa walang magandang dahilan? Gayunpaman, batay sa iba't ibang mga pahiwatig na nahanap ko, ang mga mula sa pamilya Fenderson ay ipinakita ang kanilang mga sarili dati sa ilang mga kaganapan, o sinabi ni Zack. Si G. Wayham mismo ay nakilala ang isang pambihirang kabataan na nakasuot ng katulad na pendant sa Jade sa Wendell City, Bago. Naisip ni Gerald sa sarili. Habang iniisip niya ito, ang batang babae mula kanina ay sumagi ulit sa isip ni Gerald. Paimpal niyang kahawig ang Keita para ito ay maging isang pagkakataon. Bukod doon, mukhang mayroon din siyang napakalakas na pinagmulan ng pamilya. Maaring ito ay talagang isang Fenderson.
Ramdam ni Gerald na malapit siya sa katotohanan. Pagkatapos nito pinasalamatan niya si G. Ways bago umalis kasama si Keita. Gayunpaman bago humiwalay ng mga paraan kay Barry, sinabi sa kanya ni Gerald na magtanong tungkol sa pamilya Fenderson. Naturally, ang hangarin ni Gerald ay gawin siyang siyasatin ng batang babae bagaman hindi niya ito detalyado. Apo ko, kumusta ang iyong pagsisiyasat? Bakit ngayon ka lang bumalik? Tinanong si Finlay sa sandaling bumalik sila sa bilya na inayos ni Barry para sa kanila. Sa sandaling nakita niya si Finlay, naisip ni Gerald sa kanyang sarili, ang Salford Province ay bayan ng Finlay. Siya rin ay isang may kakayahang tao. Siguro kung may alam siya tungkol dito. Maayos naman. Gayon din, G, mabilis narinig mo na ba ang tungkol sa pamilyang Fenderson sa lalawigan ng Salford dati? Tanong ni Gerald habang kinakagat ang isang mansanas na inabot sa kanya ni Keita. Ano? Ang pamilya Fenderson. Naghahanap ka ba ng isang tao sa loob ng pamilyang iyon? Tanong ni G. Mabilis sa isang gulat na tono, nanlaki ang kanyang mga mata. Tayo ay, may alam ka ba tungkol sa kanila? Mangyaring sabihin sa amin kung may alam ka tungkol sa kanila, G, mabilis. Napakahalaga nito sa amin. Dagdag ni Keita habang inaabot ang isang mansanas kay Finlay din. Ako, hindi ko pa naririnig ang tungkol sa kanila. Sa kabila ng pamumuhay sa lalawigan ng Salford sa loob ng maraming taon, hindi ko pa naririnig ang tungkol sa Fendersons. Tumugon kay Finlay habang umiling, mukhang naguguluhan. Nang makita ito, simpleng nagkatinginan sina Gerald at Keita. Wala ka ba talagang alam tungkol sa kanila? Ang totoo lang ang sinasabi ko. Sumagot si Finlay, kumagat sa kanyang mansanas. Narinig iyon, naramdaman ni Gerald na ang natitirang bakas na mayroon sila tungkol sa pamilya ay ang kanilang pinakamalaking isa rin. Kailangan nilang malaman ang higit pa tungkol sa batang babae, partikular ang kanyang pinagmulan. Nang maramdamang kailangan niyang maging mas tiyak, sinabi ni Gerald kay Barry na subukang kilalanin ang batang babae. Gayunman sa kalaunan, hindi pa rin nakakalap si Barry ng anumang impormasyon tungkol sa kanya kahit na pagkatapos gumamit ng iba't ibang mga pamamaraan. Bahagyang pinanghinaan ng loob nila Ingon ni Keita si Gerald bago nagtanong, ano ang dapat nating gawin ngayon, Gerald? Sa kanyang isipan, patuloy niyang iniisip ang tungkol sa parehong mga bagay. Sino ang nag-iwan sa akin sa nakaraan? At ano ang nagtulak sa kanila na gawin ang ganoong bagay? Mismong si Gerald ang gustong alamin kung sino talaga ang babaeng iyon sa kanyang ama. Nais din niyang malaman kung talagang si Keita ay kanyang nakababatang kapatid. Sa sandaling iyon nang huminto sandali si Gerald bago lumiwanag ang kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, Keita. Maaari pa tayong magkaroon ng isa pang pagkakataon. Panipi, Kabanata 679. Isang pagkakataon. Nagtatakang tanong ni Keita. Sa kanyang isipan, naisip ni Gerald, ang walang lisensyang gabay sa paglilibot na nakilala ko kanina ay maaaring ang aming susunod na pinakamahusay na pagbaril. Pag-isipan ito, ang makinis na taong mabungal na tao ay niloko ako ng $300. Naalala ni Gerald ang sandali nang marinig niya ang kaguluhan malapit sa lugar ng hot spring nang ibibigay na lang niya sa isang lalaki ang isang isip niya. Dahil dito, nabigo si Gerald na makapagbahagi siya ng karagdagang impormasyon tungkol sa dalaga. Gayunpaman, natitiyak ni Gerald na siguradong maraming nalalaman ang lalaking iyon tungkol sa kanya. Kung sa bagay, sinabi ng nasa katanghali ang lalaki ang kanyang sarili na 2 beses nang nandoon ang dalaga. Matapos ang pag-iisip, hindi mahirap para kay Gerald na hanapin kung saan nakatira ang lalaki. Bandang tanghali na nang magmaneho si Gerald at ang kanyang mga tauhan sa bahay na walang lisensya sa tour guide. Pagdating, ang gabay sa paglilibot na nagpapasalamat sa bahay ay kinilala si Gerald at agad na kinabahan. Kung sa bagay, niloko lang niya ang $300 mula kay Gerald na alam na hindi isang lokal si Gerald. Sa kasamaang palad, lokal o hindi, si Gerald ay nasa bahay na niya ngayon kasama ang isang pangkat ng mga itim na angkop na tanod na nakatayo sa likuran niya. Magandang araw po sir. Ano nga ba ang balak mong gawin? Tanong ng lalaking nasa edad habang kinakabahan siya. Nako, wala akong balak gawin. Pumunta lang ako dito upang makipagkita sa iyo. Sagot ni Gerald habang isinasok ang kanyang kaliwang kamay sa kanyang bulsa bago casual na pumasok sa bahay ng lalaki nang hindi man lang naghihintay na yayain pa siya. Nang nasa loob na siya, umupo kaagad si Gerald sa sopa ng lalaki habang papasok na rin ang mga sakop niya. Ang bawat isa sa kanyang mga nasasakupan ay parang mga lalaki na hindi dapat trifle. Paghanap ng remote ng telebisyon, nagsimulang mag-flip sa mga channel si Gerald. Siya ay sadyang kumilos tulad ng pagmamayari ng lugar kahit na hindi nag-abala na sabihin ang isang salita sa nasa katanghali ang lalaki. Nang makita iyon, lumamon ang lalaki, hindi sigurado kung ano ang gagawin dahil wala siyang ideya kung ano ang plano ni Gerald para sa kanya.
Hindi alam kung ano pa ang gagawin, nagpunta siya kay Gerald bago sabihin, sir, sa palagay ko hindi ko na kailangan ang $300 na iyon. Kung titingnan mo, mapapansin mo na ang kalagayan ng aking pamilya ay hindi lahat na pinakamainam. Bilang karagdagan, mayroong parehong matanda at bata na nakatira sa bahay na ito. Makakakuha ako ng diretso sa puntong ito. Ako ay lubos na nangangailangan ng pera at inaamin ko sa pagdaraya sa iyo ng $300. Tuldok-tuldok. Gayunpaman, hindi ko hinawakan ang isang solong sentimo ng pera na iyon at malugod kong ibabalik sa iyo ang lahat ng ito. Ang mabilog na tao ay halatang naranasan sa kanyang bapor. Alam niyang basahin ng mabuti ang sitwasyon at kasama si Gerald dito, alam ng makinis na lalaki na hindi niya kayang magalit sa kanya. Narinig iyon, simpleng kinurot ni Gerald ang tulay ng kanyang ilong bago ngumiti ng bahagya. Ay, huwag mo akong magkamali. Hindi ako narito upang makuha ang perang iyon. Sa kabaligtaran, kung handa kang makipagtulungan at sabihin sa akin ng kaunti patungkol sa isang bagay, bibigyan kita ng mas maraming pera. Narinig iyon, pilit na ngumiti ang matapang na lalaki bago sinabi, tungkol ba ito sa mayamang binibini mula dati? Bakit ka interesado sa kanya, Ginoo? Nang hindi man lang hinihintay na magsabi pa si Gerald, isang tanod na nakatayo sa tabi niya ay agad na sinamon ng tingin ang lalaking nasa edad na. Naiintindihan ko naman. Hindi ko dapat tanungin kung ano ang hindi naaangkop. Nakuha ko na. Hindi alintana, minsan ko lang talaga siya nakilala. Habang alam ko na siya ay parehong mayaman at maimpluwensyang, totoo lang akong clueless tungkol sa kanyang pinagmulan. Gayunpaman, may alam pa ako. Kaedad mo siya at nag-aaral siya sa iisang paaralan ng aking anak. Kahit nakilala niya siya. Sumagot ang tao bilang matapat hanggat maaari, alam na hindi siya maaaring guluhin kasama si Gerald. Tumayo siya saka sumigaw, halika ka dito, Marvin. Ang mga taong ito ay hindi naghahanap ng gulo. Nakita ko. Pagdating, di nagtagal, ang pintuan ng tila isang silid tulugan ay sumabog at palabas ng isang matambok na binata. Ang hugis ng kanyang katawan ay halos magkapareho sa ama. Gayunpaman, nakakatawa kung paano ito ginawa ng nasa katanghaliang lalaki na parang ang mga taong darating upang magdulot ng gulo para sa kanya ay walang bago. Bilisan mo at sabihin sa mahusay na ginoong ito ang tungkol sa mayamang binibini mula sa iyong paaralan. Well, parehas siyang misteryoso, makapangyarihan, at maimpluwensyahan sa aming paaralan. Habang nag-aaral siya sa klase sa tabi ng minahan, magkasama kaming klase ng Union. Gayunpaman, hindi siya nagsabi sa amin ng isang salita. Lahat tayo ay lantarang kinilabutan sa kanya at wala talagang naglakas loob na gumawa ng inisyatiba na makipag-usap sa kanya, kahit na ang mga guro. Kahit na sino talaga ang maaaring sisihin sa amin kung palagi siyang napapaligiran ng napakaraming makapangyarihang mga bodyguard. Sagot ni Marvin na may chuckle. Gayunpaman, umupo ako sa hilera sa tabi niya paminsan-minsan upang tingnan ang pag-uusap sa kanyang mga kaibigan. Dahil dito, napagtanto kong nasisiyahan silang maglakbay sa buong lugar. Ito rin ang dahilan kung bakit ang aking ama ay nagawang kumilos bilang kanilang gabay sa lugar sa magandang lugar. Kaya't ang matambok na binata ay pantay kasing nakakatawa tulad ng kanyang ama. Malinaw na ang lahat ng kanyang ginawa ay nagsilbi upang matulungan ang kanyang ama na magkaroon ng mas maraming negosyo. Anuman, matapos marinig ang sasabihin ni Marvin, mas naintriga si Gerald ng dalaga. Isang misteryosong tao siya. Kabanata 680. Sa pamamagitan ng pag-uugnay ng bagong impormasyon sa mga pahiwatig na dati niyang natuklasan, maaaring ni Gerald na ito ay tulad ng sinabi ni G-Ways. Ang mga Fenderen ay malakas pa rin, subalit tila sila ay nagtatago mula sa isang bagay. Naramdaman din ni Gerald na hindi niya sinasadyang maalerto ang kalaban kung kumilos siya ng madali sa pamamagitan ng direktang pagtatanong sa dalaga tungkol dito. Kung mangyari iyon, makukuha lamang niya ang kompletong kabaligtaran ng nais niya. Habang may naisip siya, tinanong ni Gerald, pumupunta ba siya sa paaralan araw-araw at dumadalo sa lahat ng kanyang aralin sa oras? Well, hindi talaga siya pumapasok sa paaralan araw-araw. Gayunpaman, kapag may isang aralin sa kanyang schedule, siguraduhin niyang dumalo kasama ang kahit isa sa kanyang mga kaibigan. Hinahanap mo ba siya? Babalaan ko kayo ng maaga na siya ay labis na hindi ka nais-nais na makasama. Malapit na imposible para sa sino man na kahit na makagawa ng isang move on sa kanya. Alam mo, sa nakaraan, maraming mayamang tagapagmana na pakiramdam na sila ay mayaman at sapat na malakas na sinubukan upang makuha ang kanyang pagmamahal. Sa ilang kadahilanan, gayunpaman, ang lahat sa kanila sa huli ay nagtapos sa pagpipigil sa pagsubok na ligawan siya. Dahil sa mga kakatuwang kilos nila, iniiwasan na siya ng lahat. Tunay na siya ay isang malamig at mag-isa na kagandahan. Nakita ko. Ano ang pangalan niya? At ang apelyido ba niyang Fenderson?
Tanong ulit ni Gerald. Umiling-iling lang si Marvin bago sabihin wala sa mga guro ang nagbanggit sa kanyang pangalan. Bilang isang resulta, wala sa atin ang talagang nakakaalam kung ano ang tinawag sa kanya. Gayunpaman sa mga bihirang okasyon naririnig ko ang kanyang mga kaibigan na tinawag siya bilang Jasmine dati. Tungkol sa apelyido niya, hindi talaga kita matutulungan doon. Well, sige kung ganun. Sagot ni Gerald habang umiling na nagbitiw. Sa totoo lang hindi talaga takot si Gerald sa impluwensya at kapangyarihan ng pamilya ng batang babae. Sa totoo lang naramdaman niya na talagang maswerte para sa kanya na talagang makilala siya muli. Ang kanyang isip ay abala sa pagpuno ng mga ideya sa sandaling iyon. Saang klase ka? Tanong ni Gerald. Kapag inabisuhan siya ni Marvin tungkol sa kanyang kurso at taon, sumenya si Gerald sa kanyang mga sakop na bigyan sila ng kaunting pera para sa kanilang pagsunod. Nang magawa yon, tuluyan na siyang umalis sa bahay. Dahil sinusubukan niyang hindi alerto ang kaaway, kailangan niyang kumilos ng hindi direkta hanggat makakaya niya. Kapag nakapasok na siya sa paaralan, gagamitin niya ang pagkakataong iyon upang makipag-ugnay kay Jasmine. Hanggat nakatingin siya sa kanya, sa wakas ay masusubaybayan niya si Zara. Ito ang plano niya sa ngayon. Pagkabalik sa Villa, sinabi niya kaagad kay Barry na gumawa ng pag-aayos. Nais ni Gerald na gamitin ni Barry ang kanyang mga koneksyon upang lumikha ng isang pagkakataon na makipag-ugnay siya kay Jasmine. Si Barry mismo ay walang nahanap na isyu sa planong iyon. Habang nangyayari ang lahat ng ito, natapos lang ang pagpapaandar sa istasyon ng telebisyon sa Hong Kong. Bago umalis, sinabi ng kapatid ni Gerald kay Mila na salubungin siya sa isang daungan ng gabi. Dahil si Jessica ay mananatili lamang doon ng kaunting sandali, alam ni Mila na mas malate sa kanilang pagpupulong. Malapit na sa gabi, sumakay ng taxi si Mila papunta sa ipinangakong lokasyon. Pagdating niya, nakilala niya ang isang sakop ni Jessica na inutusan na maghintay doon para kay Mila. Walang mga barko na naruroon at ang tanging bagay doon bukod sa kanila ay ang malawak na karagatan. Bigla na lang ang maririnig ng isang tawa ng tawa. Hintay lang tayo dito. Maaaring hindi mo alam ang tungkol dito, ngunit hinugot ni Gian ang kaunting mga string upang matanggap kami sa oras na ito. Nasa oras na iyon nang makita ni Mila ang isang pangkat ng 5 batang babae na masayang nakikipag-usap sa kanilang sarili. Ang bawat isa sa kanila ay mukhang pantay na nasa sabik at tila naglalakad sila patungo sa direksyon niya. Nang sa wakas ay makilala niya kung sino ang isa sa mga batang babae, natigilan si Mila. Napansin din ng batang babae na pinag-uusapan si Mila sa oras ding iyon. Noon nang tumigil siya sa paglalakad at naging kawili-wili ang kanyang ekspresyon. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.